Yes, yes! Good evening! Good morning! Good afternoon! Good evening po sa ating lahat. By the way po, my name is Jojo Satori from Universal Champion! Excited na po ba ang lahat sa ating pag-uusapan? Isa po nga ulit na malakas na palakpak! Diyan po sa mga nanonood online, good morning, good afternoon, good evening po sa ating lahat. Very excited po ako ngayong gabi dahil ito pong ating pag-uusapan ay puso ng ating business. Kung ang SPP ay ang utak ng ating business, ito po ay ang ating puso ng ating business, no? Ang SBO. Kasi ang puso, pag hindi nagpump ng maayos, di ba? Hindi magandang pagpapump. Kaya, no? Pasensya na, kinakabahan. First time, Woo! Woo! Yan. Dahil sa sobrang excited ngayong gabi, papakilala ko na po ang ating... Sorry. Masyado talagang kinakabahan, Kabadang and excitement, no? By the way, my name is Jojo Satori. Ngayon po ay very excited na ipakilala ang ating host, speaker. Ako pala yung host, no? Iba talaga. Ang ating speaker. Woo! Woo! Dati po ay isa ring merchandiser dahil ginawa niya po ang business ng buong puso. Ito po ang kanyang mga achievement. Car incentive qualifiers, travel incentives qualifier, gadget incentives qualifier, peso and dollar earner, millionaire circle member, yellow diamond executive director, team captain of Universal Champions, our very own top 5 Sante Elite Philippines, Mentor Francis Aladano. Hello. Grabe guys, palakpak natin si partner Jojo. Grabe, no? Alam niyo po, naalala ko dati, kagaya ko lang din po si partner Jojo. Ako po sa mga hindi pa nakakilala sa akin, dati po ako merchandiser sa supermarket. So sino po mga merchandiser dito? Si Jojo lang ata, wala kasi si Mentor Jess, no? So nakaka-relate ako sa kanya. Alam niyo po yung nagsasalita po ako dati, yung bago lang po ako sa Sante. Talagang kinakabahan po ako. Ako po nagbuhol-buhol yung utak ko, hindi ko alam kung ano nang pinagsasabi ko nung ako dati. Kaya very proud ako sa kanya. Palakpakan po rin na si partner Jojo. Sabi nga ng mga mentors natin, no? Pag di ka na kinabahan, kabahan ka na. Pag di ka na natakot sa buhay, matakot ka na. Bakit? Sabihin sa akin, bakit? Yung malakas? Bakit? Kasi overconfident ka daw sa sarili mo pag di ka nakabahan. Pero salamat sa kaba. Bakit? Kasi kung di dahil sa kaba, wala po si partner Jojo at ako sa harapan ninyo. Di ba? Normal lang. Guys, normal po yung kinakabahan na. Kasi syempre buhay pa tayo Pero pag di ka na kinabahan, matakot ka. Di ba? Anyway guys, tama po si partner Jojo. No? Ang pag-uusapan natin is Sante Business Owners Orientation. Ito po yung puso ng negosyong to. Sabihin nyo nga, puso. Yung malakas. Yan. And okay lang ba palakpatin yung bawat isa na nagbigay ng time, effort na makapunta dito ngayon. And napakaswerte po ng ng 4 na upuan na to. Swerte po talaga. So sino po dito yung may 6 months na kay Sante? 6 months. Taas po ang kamay. Ikaw partner, ilan to na? 2 months. Sakto dyan ka. 6 months. Ay, si ma'am. Si ma'am dito po. 6 months, yan. Palakpatin si ma'am. Sino po dito yung 1 taon na kay Sante? 1 year na. Ayan. Ito ayan, sakto. Ayan, okay ka na dyan. 2 years. 2 years na kay Sante. 2 years? 3 years. Ayan, malapit na. May tataasan ng kamay. 4 years, 3. Dito ka, partner. Hindi kasi, alam niyo guys, iba po pag nasa harapan. Maniwala po kayo sa akin, nagsisimula ako sa Sante, nasa harapan po ako umuupo. And may nagpe-present pa nga dati at that time naalala ko, Sante product training natin ko. Napisikan ako ng sa napkin. Napisikan ako, sabi niya, yayaman ka. Ginaganon ako. Pero nangyari po sa Sante. Di ba?
Okay, kulang pa. May dalawa para ano na po tayo ha. Kasi maganda po ito pag-uusapan natin. Deep po ito. Ito po yung, kumbaga, mga mentors, yun po yung mga nagtuturo ng ganito, yung mga top Sante Elite natin, para malaman natin yung lalim ng negosyong to. Tama? Okay, so dalawa na lang. So, sino 4 years na kay Sante? Ayun na, malapit na. 5 years! Ayo, dito ka, Coach Weng. Huwag po tayo magsisinungaling kasi nakikita tayo na nasa may taas. Lagot kayo. Okay, 5 years ha. 6 years, ayan. 6 years. Wala pang 6 years? 7 years na kay Sante. Posibleng wala pang 6 years eh. Anyway, sige. Yung huling darating dito na lang. Okay lang. So, iyan po yung huling darating. Diyan naman po siya. Alam niyo po mga kapatid, ang topic po natin is Business Owners Orientation. Ito po yung lalim. Ako po ang inyo pong lingkod. Walang idea sa ganitong klase ng business before. Ito po yung nagpalalim sa akin, training. Training is very important. Tama? Yes. And alam ko po, pag naintindihan niyo ito mamaya, talagang may mababago po sa inyo. Kasi po ako, dati ayoko matin sa ganito eh. May attitude ako dati eh. Pero dito nabago po dito. Okay? And okay lang po palakpatin yung mother and father ko. Andito. Very supportive. Alam niyo guys, sa ganitong klase ng business, family business. Mama ko, papa ko, kapatid kong dalawang pogi. Pero mas pogi sa harapan. And pinsan ko, beautiful cousin, dalawa. Pareho sila syempre. Maganda. Of course, may beautiful wife. Hindi mawawala yan, di ba? Ayan. And okay lang ba, kung may mga cellphone po tayo or gadget na tumutunog, paki-silent lang po muna natin. Kasi baka po mamaya ma-distract po ako. Pa-introhin ko ulit si partner Jojo. May pantayan mo, partner Jojo. So, ayun guys, welcome po sa Sante Business Owners Orientation. Ito po. And, so, ito po yung second most important na dapat natin atinan sa ganitong klase ng business. Okay? So, dito po pag-uusapan po natin dito yung deep understanding ng Sante. Isa na rin dyan yung attitude. Tamang attitude, maling attitude. Tama, dalawang klase kasi yan, hindi pwedeng pareho lang eh. And, knowledge and skills. Kasi kung maganda attitude mo, wala kang mga knowledge and skills, hindi pa rin eh. Tama? So ngayon pag-uusapan din po natin to. Ayan. Ito po. So simula po natin sa why. Why Sante? What is your business why? Sino po nakakasagot? Kasi pag di po, matatawagin, no? So ano pong business why? Bakit natin ginagawa-Sante? Yes, family. Loved ones. Yung lalim. Tama po. Kasi pag hindi po natin naintindihan bakit natin siya ginagawa, para po itong parang may nagsasanti ka na hindi mo alam ang tinatahak mo. Diba? Yung gigising ka ng tanghali na, diba? Hindi mo alam, yung nasasanti pala, may goal pala ako. Kasi di natin lang lalim. Pero kung alam mo yung lalim, baka yung alarm clock, nauna ka pa. Tama? Kasi ganun po eh. Lalo ito, tumunog na, inunahan na tayo, ha? Sabi sa inyo. Diba? So, yun po. Kailangan alam natin lalim. Kasi dito po sa lalim na to, biggest why ako po, family ko, biggest why ko, yung mga magulang ko, mga kapatid ko, yung aking beautiful wife. Ayan po, biggest why ko po yan. Kasi talagang, pag nakikita ko sila, nag-iiba po. Nag-iiba yung galaw, alam mo na gagawin mo, hindi ka na yung kailangang susiin pa. Pag nalaman mo yung lalim, tapos, di ba, pag gising mo ng umaga, alam mo na gagawin mo. Gabi pala, nakalagay na yan. Tama po? So, kailangan po malaman po natin yung lalim ng biggest why. Para po parang kay Sante. Kung kay Sante, di ba, parang kang pako. Pag pinukpok, babalik yung dulo, tatanggalin mo yung ulo, mamasilya mo para hindi ka mahugot. Tama po? Kasi ang daming distraction. Tama? Ang daming distraction po sa labas. Nung ako po, nung merchandiser ako, talagang grabe po. Talagang buti na lang napunta ako sa Sante kasi after ko sa work, diretso ako sa Sante. Grabe po, ginagawa ko sa Sante by heart. As in yung by heart talaga. Yung di na ako kailangan sabihan pa ng mentor ko, ng upline ko. Ako po ito pwede niyo pong kopyahin, pwede rin pong gayahin. Pareho lang, no? So, ayun po, ako po ito. Hindi na po ako sabihan ng mentor ko, ng upline ko, ginagawa ko yung negosyong to. Diba? Kasi at the end of the day, negosyo ko na po ito. Sabi ko nga sa mga partners ko, bonus na lang kung tulungan ka ni upline. Diba? Kasi, ako po ito kasi ganoon ako eh. Sabi ko, bonus kung tulungan ni upline kasi at the end of the day, pag nagsasakyan ako sasakay. Pag nagabahay ako titira. Tama? So, and bago ko tuloy-tuloy, kung may masabi po ako medyo masakit, hindi po para sa inyo yun. Para sa? Katabi kayo nagsabi niya. Hindi, medyo deep po kasi. Kasi ako po kasi ayoko po magkakandak ako ng training ng SBO na lalaruin ko lang. Gusto ko yung malaman nila yung lalim. Kasi alam ko po ako as
8 years na I'm doing this business 8 years na ngayon eh. 8 years, magna 9 years na next year. So, ang dami ko nang pinagdaanan. Ako nga po, bago nga po ako maging executive director, 2 years and a half. Di ba? Ang tagal. Kasi walang naniniwala. Kaya sabi ko, grabe. Pero hindi ako sumuko kasi alam ko yung deepest why ko, bakit ko ginagawa si Sante. Di ba? Okay? So, yun po, di ba? Naunahan tayo. Yan. So guys, sa palakpakan bawat isa. Yung malakas po na palakpak. Ayan. So natutuwa lang kasi ako, kailan lang ulit ako nag-SBO, ngayon lang uli. So nakakatuwa kasi yung experience ko sa 8 years kong experience, i-share ko po ngayon sa inyo. I hope na marami po tayong matutunan kung paano gawin yung business. May mga mali ako na pinagdaanan na ituturo ko rin para malaman nyo na iwasan nyo na. Kasi hindi pwedeng hindi ko sabihin eh. Kasi ayoko po magsalita na puro gusto nyo lang, magaganda lang. Anong gusto nyo? Yung gusto nyo marinig o yung dapat nyo marinig? Isa pa nga, yung dapat nyo marinig, gusto nyo marinig? Tama, usapan niya na, dapat ha. So medyo deep talaga to. Medyo basagan tayo ngayon. Okay lang ba yun? Yes! Okay lang ba yung mga champions, mga partners? Infinite champions, saka universal champions. Eh, nandito rin pala yung Eagle Driven. Palakpan si Ma'am Milet. Acknowledge ko na rin pala si Mentor Jose, isa sa top Sante Elite natin. Si Mentor Judith. And of course, yung Team Catalyst. Palakpan si Flowers. Ayan. Sino pa ba ibang team dito? Yung Mavericks, palakpan si Ma'am Eva. May ibang team pa ba dito na hindi ko pa nabanggit? Wala na, no? LOC, Infinite Champion, LOC, palakpakan po natin. Guys, lalim po ito. Medyo sorry po sa tatamaan. Kailangan natin marinig eh. Hindi pwedeng palabok. Sabi ko nga kay Sir Eugene, mabilis ang SBO ko pero medyo madiin. Kasi kailangan hindi pwede sagasa kung sagasa. Meaning doon po kasi ako nabil ni Mentor Archie eh. Pagdating sa ganun eh. Na-real talk. Pag ni-real talk, grabe po. So kaya po nalaman ko yung deepest why ko, yung lalim. Okay? Tuloy po tayo. Ayan. So simulan natin sa direct selling. Bakit direct selling? Dito po marami na pong kumita sa direct selling. Okay? Marami na pong kumita sa pagbibenta, online and offline. Ako po, magaling din po ako sa offline magbenta. Online, marunong din. Di ba? So, magsusulat po ako, no? Bababa ko muna to. Ang buhay po kasi natin, para po tayong isang balding nag-iipon ng tubig. Sino po yung mga nanay, tatay dito? Mga magulang. Hindi yung magugulang. Mga magulang. Ayan. So palakpatin bawat isa. Guys, ang buhay po kasi natin, para po tayong isang balding nag-iipon ng tubig. Okay? So sabihin itong tubig na to, ito yung income. Ang income mo, 10,000 sang buwan. Kaya lang may butas. Ano yun? Gastos. Ang tawag doon, needs. Ano yung mga gastos na yun? Bills. Butas. Ano pa mga butas? Grocery. Loan. Ano pa? Sakit. Credit card. Transpo. Shopee. Shopee. Ano pa mga butas? Insurance. Ano pa? Rent. School. Pandate. Ay, pandate. Uy, pandate. Pandate. Tama. 10,000 ng pasok, 10,000 na yung labas. Mapupuno hindi? Mapupuno yan. Magbawas ka ng butas. Pwede ba yun? O, anak. Wala mo ng pagkain, ha? Inhale, inhale. Exhale. Pwede ba yun? O, anak, ang tubig natin, mag-jumper natin sa nawasa. Pwede ba yun? Tama, hindi pwede mangyari yun. Ang lahat kasi ng yan ay necessity. Mapupuno hindi? Hindi, butas ang balde, tama. Sabihin natin, nagsanti ka, ginagawa mo yung direct selling. Nakakabenta ka online, offline. Sabihin natin, nag-additional ka ditong 20. Ay no, 30 na ang income mo. 30 pasok, 10 ang labas. Mapupuno hindi? Aapaw hindi? Ngayon guys, pag umapaw yan, doon mo lang lagay sa kabilang balde. Walang butas doon. Ang tawag doon, savings. Savings yun. Doon yung ating mga wants. Pangarap mong bahay, pangarap mong sasakyan, pangarap mong makapag-travel, yung po ibibigay sa inyo ni Sante. Palakpakan po natin. Nalaglag talaga. So, ayan. So, guys, kasi po ako po, masayang-masaya po ako dati. Nung wala pa ako Sante, licer ako, naghahatid kami sa supermarket na mga bumibili ng customer. Pagbaba, masaya na ako sa 5 piso. Kasi pang kain na namin yun, pambili na namin yung Mentor Gis dati ng kalahating kanin. Dati. Kasi ano yan pag maghahatid ka, pagbaba doon, automatic bigyan ka niyan sa 1 piso, 5 piso, 20. Pag Christmas, masaya kami kasi minsan 100. Eh, ano pa kaya sa Sante? Di ba makabenta ka sa online, offline.
Sino may makakakilala dito? Unti lang may makakakilala. Isa pa, sino may makakakilala dito? Guys, mamaya kung sino yung nakita ko hindi nakipag-participate, papagsalitan ko ng konti lang. Hindi, joke. Ayan. So, tuloy po tayo, guys. Ayan. So, ito po. Be your own boss. Masarap ba maging boss? Yes. Masarap ba maging boss? Yes. Ito, guys, ito po, no against sa nagkatrabaho, ikukumpara ko lang. Okay? So, sino po nag-work po dito? Taas mo ang kamay. May trabaho, may trabaho. Sino pa? Si sir. Sino pa po? So, halos lahat full-time. So, ilan yung mga nag-work? Ayan. So, ito boss versus employee. Sino pwedeng malate ng matagal? Boss, empleyado? Boss. Sino pwedeng mag-travel ng tuloy-tuloy? Boss. Sino malaki sahod? So, sino gusto maging boss dito? Taas ang kamay. So, palapatin bawat isa. Okay? So, pero don't get me wrong mga kapatid. Hindi po ako against sa mga nagtatrabaho. Kasi doon din po ako galing. Alam ko po kung gaano kahirap mag-apply ng trabaho. Ang inyo pong lingkod, hindi po matanggap sa trabaho. Ang dami kong ina-apply ng trabaho, nare-reject ako. Sabihin, ito ba number mo, Francis? O, tatawagan ka ng number. Ito ba number mo, Francis? Tatawagan ka lang namin. Ang dami. Alam niyo po kaya po ako natanggap sa Dicer? Sabi ko sa nag-i-interview, sabi kasi niya sa akin, ito ba number mo, Francis? Sabi ko, naku, tatawagan na naman ako dito. Sabi ko, ma'am, bago niyo po sabihin na tatawagan, ginanon ko. Sabi ko, ma'am, bago niyo po sabihin na tatawagan niyo ako, subukan niyo ako ng 1 month. Pag hindi ko kinaya, tanggalin niyo ako. Ang ginawa po na nag-interview sa akin, sinubukan ako ng 1 month, kumabot po ako ng 8 years. Di ba? So, doon ko nakuha sa puso yung nag-interview. Di ba? Kaya po hindi po ako against dyan. Saludo po ako sa lahat ng may trabaho ngayon. Kasi dahil ito po yung topic natin, ayun po yung masasabi ko sa inyo. Okay? Kaya ang sarap po maging boss. And ang sarap po magkaroon ng time freedom. Sabihin nyo nga, time freedom. Yung malakas. Ang sarap po may time freedom. Yung tipong gigising ka pag tapos ka matulog. Matutulog ka pag inaanto ka na. Gusto nyo ba yun? Yes. Ang sarap po nun, no? Yung tagang... Ako po kasi nagkatrabaho ko dati as Dicer. Wala pa akong time freedom. Bakit walang time freedom? Kasi po, ang pasok ko sa Dicer, 9 a.m. ng umaga. Ang out ko, 7 p.m. ng gabi. Okay? So, paggising ko pa lang, sino po pa naniniwala 8 hours ang pasok? Sino naniniwala 8 hours? 8 hours? More than. Sino pa? So tama po, more than po. Kasi po, sabi ng mga mentors, sabi ng coach, pag mulat pa lang ng mata mo, hawak ka na ng kumpanya mo. Tama, bakit? Ako po, as Dicer, paggising ko, alas 6, start na ng pasok ko yun. Bakit start ang gagawin ko nun? Maliligo na, tama po, kakain, mag-asikaso, makipagbanggaan sa MRT, sa jeep, sasabit sa jeep. Di ba? Ganun po ginagawa ko sa loob ng 8 taon So talagang paikot-ikot po ako doon. So ngayon, masasabi mo lang doon na tapos ka sa trabaho mo. Ang out ko sa trabaho, 7 Hindi pa po talaga totally tapos yun. Matatapos lang doon na, masasabi mo lang na tapos ka na sa trabaho mo pag nakabihis ka na, pag uwi mo ng bahay. Tama di ba, sir? Pag uwi mo ng bahay, nagpalit ka na ng damit, yun mo pa lang sabihin na tapos ka na sa trabaho mo. Kaya hindi lang po siya 8 hours. Pero don't get me wrong, hindi po ako against doon kasi doon ako galing. Talagang doon ako natuto na build, nakisama, natuto makipagkapwa-tao. Alam mo yun, lahat natutunan ko, ang dami ko natutunan. Kaya po, nagpapasalamat ako sa lahat na may trabaho ngayon. Palakpakan natin lahat. Kaya po, ang sarap po talaga na hawak mo yung oras mo. Di ba? Katulad na lang yung mga partners ko. Minsan, pag tiyatawagan ko, partners, kumusta? Ano, saan ka ngayon? Ito, sa bahay, relax, may ginagawang. Iba na Hindi katulad dati, ito, nandito sa hindi makareply. Pero iba na po. Kaya po, guys, ang sarap magkaroon ng time freedom. Sabi nyo, time freedom. Time freedom. Ginto kasi ang oras. Hindi nyo namamalayan. Ber na naman. Pansinin nyo, ber na. Matatapos na naman yung fiscal year natin. October 15 na ngayon. Tapos 15 days na lang, tapos na. Back to 1 na naman. Di ba, November, start na naman ng na Santay. November 1 to October na naman. Kumbaga parang ito na yung December natin Tama? Parang ito na po yung December natin. Kaya guys, pull out po tayo. Kasi ang ikli lang po ng oras, mabilis, hindi mo mamalayan. December na. Pag di ka ngayon nag-ready, maniwala ka sa akin, magugulat ka pag gising mo, December na naman uli. Ang bilis po ng panahon, time is gold. Okay lang ba taas natin kanang kamay? Taas? Tapik natin kanang katabi natin. Sabi natin, friend, time is gold. Yung kabila naman, taas natin, tapik natin, friend, alam ko. Alam nila alam nyo time is gold Maniwala po kay time is gold, mamaya po magugulat na lang kayo, nasa bahay na kayo ninyo, kanya-kanya na kayong ginagawa. Ang bilis po, hindi natin mababalik yung kahapon, yung nakaraan. Diba? Kaya harapin po natin yung nangyayari ngayon. Alright?
So, of course, financial freedom. Ang sarap po, meron kang financial freedom. Yung hindi mo po problemahin yung presyo ng bigas. Di ba? Yung pagpunta mo sa mall, pagtingin mo sa sapatos, grabe, ang ganda ng sapatos. Pagtingin mo, 8.5 ay pangit pala. Bakit nakita mo yung presyo? Tama? Pag bumili ka ng damit, hindi ka tumitingin sa presyo. Pagpunta mo doon, ito yung paborito kong damit, kulay blue. Pagtingin mo sa presyo, 5,000. Mamaya, dumating si lady, Ma'am, sir, yun na po ba bibiliin mo? May kulay red ba kanyan? Meron po. Kulay white? Meron po. Kulay pink? Meron po. Kulay black? Meron po. Yung may bilog-bilog dito, may sira. Ay, wala kami na. Di ba? Yung pa sana paborito ko eh. Kasi yung wala nga hanapin mo. Tama po. Yung wala nga hanapin mo kasi hindi kaya eh. Pero kung meron kang financial freedom, hindi mo problemahin. Sino gusto magkaroon ng ganun? Ayan, palakpakan natin yung bawat isa. And welcome po kay ma'am sa mga bagong dating din po. Ayan. So, proceed po tayo. Ito po, leverage. Sabihin nyo nga, leverage. Okay lang ba sabay-sabay natin basahin? Simula dito 1, 2, 3. Okay lang para patin bawat isa. Di ba sabay-sabay lahat tayo, di ba? Dito naman ako magsusulat sa kabila. Maganda po ito. I-explain ko lang po sa inyo yung doon po ako na-inlove sa salitang leverage yung paramihin mo yung sarili mo sa pamamagitan ng ibang tao. Di ba? So, ang sarap po nung pag rumami ka, talagang lalaki po yung grupo mo, lalaki yung network mo. Ito po sino po yung bago pa po dito ano pangalan niyo? For example, si katabi ni, ikaw ma'am, ano po pangalan niyo po? Giselle? Gisette? Si ma'am Gisette. Spelling po ma'am? Si? SPT? SET. Asset. Okay po. Malalim medyo. For example, si ma'am. Dito ma'am, naghahanap po tayo ng mga business partners po dito na ayaw magkasakit, gustong gumaling, gustong kumita ng extra income, at mayroong pangarap na gustong maabot 3 years, 5 years from now. For example, si ma'am. Ma'am, magbigay ka po ng 6 na tao. Dahil si ma'am po kasi yung nandun na sa harapan, pawalakpan po natin si ma'am. Isa po sa magiging successful po yan dito sa Santay. So, ma'am, bigay ka ma'am ng 6. Ma'am, kahit yung mga middle, yung madaling sulatin. Sample lang ma'am, yung initial lang. Jomar. Okay? James. Jana. Ayan, mas madali. Sample ma'am, sino pa? Jaime. Dali lang. Susan. Ayan, iba na. Nancy. Ma'am, ito po yung mga tao, ito po yung first level mo, ito po yung mga tao ngayon magkasakit, gustong gumaling, gustong kumita ng extra income, at merong pangarap 3 years, 5 years from now. Okay, ma'am. Ma'am, ito mga to, kumuha lang din ng tiga-anim. Inano ko na lang kasi hindi kakasya yan pag pinagano ko eh. Tiga-anim. Involved po tayo doon, hindi sila pababayaan. Okay? Sila po yung second level mo, invite po to ni first. Third level mo, invite to ni second. Nagtiga-anim lang din po itong mga to. Nagtiga-anim lang yan. Ito po yung third level mo. Fourth level mo, nagtiga-anim lang din yan, ma'am. Tiga-anim po ito. Ito po yung mga taong kagaya mo rin. Okay? Fifth level mo, nagtiga-anim lang din po ito. Ito po yung mga taong ay magkasakit, gustong gumaling, gustong kumita ng extra income, at mayroong pangarap 3 years, 5 years from now. Sila po yung fifth level mo naman. Ma'am, every month po, gumagamit na lang sila ng 1 box. 1 box ng juice. Sabihin natin, ang kutumbas ito is 100 points. Bakit kailangan nilang gumamit every month? Kailangan mo rin gumamit kasi nabi ay magkasakit. Tama? Gustong gumaling, gustong kumita ng extra income, at mayroong pangarap na gustong maabot 3 years, 5 years from now. Ma'am, gumagamit na lang sila ng 1 box every month. Ang pwede mong kitain po dito is 188,160 per month. Walang boss. Ganun po aganda, ma'am. Gumagamit na lang sila ng 1 box ng juice every month. Pwede kang kumita. Ganito, simple simulation. Ito si Jomar, nagkaroon ng grupo sa Antipolo. Si Antipolo, nagkaroon ng grupo sa Marikina. Si Marikina, nagkaroon ng grupo sa Angono. Si Angono, nagkaroon ng grupo sa Quezon City. Ngayon, ma'am, gumamit na lang po yung lahat, gumamit na lang ng tigi 1 box itong mga nandito. Kumita ka. Ang tanong, kilala mo pa to? Hindi na. Ngayon, gumamit yung mga, bumili ng produkto itong mga taga-Angono. Kumita to.
Taga Marikina, kumita to, kumita to, kumita to. Taga Aptipolo, kumita to, kumita to. Gumamit din to, kumita ka rin sa kanya. Di ba? Ito pa po, iba pa pong simulation. Ito si James, nagkaroon ng grupo sa Luzon. Luzon, buong Luzon. Si Luzon, nagkaroon ng grupo sa Visayas. Si Visayas, nagkaroon ng grupo sa Mindanao. Ngayon, ma'am, gumamit ng produkto to, kumita to, kumita to, kumita to, kumita to. Gumamit yung mga taga-Visayas, kumita to, kumita to, kumita to. Gumamit yung taga-Luzon, kumita to, kumita to. Ito pa, ma'am, si Jana. May kakilala sa abroad. Meron tayong branches sa Dubai. Sa Dubai naman, nagkaroon siya ng kakilala to na nagpa-member din sa Qatar. Si Qatar naman, nagkaroon ng grupo sa Hong Kong. Sa Hong Kong naman, nagkaroon ng grupo sa Singapore. Connect sila, mama. Ito lang po yung kakilala mo. Ngayon, bumili po yung mga taga-Singapore. Kumita siyempre si Hong Kong dahil nakakonect sa kanya. Kumita si Qatar dahil nakakonect din sa kanya. Kumita si Dubai. Kumita rin tong si Hana. Kumita ka. Bumili taga Hong Kong, kumita to, kumita to, kumita to, kumita to. Bumili taga Qatar, kumita to, kumita to, kumita to. Bumili taga Dubai, kumita to, kumita to. Bumili ka mamahana, kumita to. Kumita ka. Ang maganda doon, mamahana, ay kumita ka ng dollar and peso. Yun po ibibigay si Sante. Grabe po. Diyan po ako na-in love sa salitang leverage. Yung paparamihin mo yung sarili mo sa pamamagitan nila eh. Ang laki ng network mo. Kunyari, mayroon ka na sa under ng grupo mo, pang 3,001, bumili ng produkto yon, may kita ka pa rin. Di ba? Basta gumamit ka dapat ng produkto. Mamaya, mentor, wala namang kita. Sabi mo, meron. Nag-maintain ka ba? Kailangan ba yun? Kailangan din po naka-maintain yung account. Mamaya po, hindi nyo na monitor yung account ninyo. Di ba? So, ibang simulation pa, ma'am, na mga partners ng leverage. For example, yung lamesa na yon, hindi ko kaya siya magbuhatin mag-isa yung dalawa na yan. Pero kung gagamit ako ng mga partners, tutulong magbuhat dito, mabubuhat ko yun. Okay? Yun po yung tawag na law of leverage. Ayan. Si partner MJ. Hello, partner MJ. Dito ka, partner? Ayan. Sino po yung pinakamalayo po dito? Taas ang kamay. Malayo. Cavite. Ito, Cavite. Yan. Palakpatin mga taga Cavite. Bulacan. Ay, Bulacan. Di ba? Dito, ma'am. Dito po, ma'am. Ay, si partner dyan pala dito. Ayan. Dito, sa tabi ni, ayan. Ayan. So, palakpatin yung mga bagong dating. Actually, kanina pa sila, pero andyan, may nagpadala lang sa LBC, pero andyan na uli sila. Di ba? Ayun din po yung kapatid ko, gwapo rin, sa tabi ni tita. Di ba? Jerome? Family business, di ba? Puro lalaki kami. Di ba? Kasi 10 kayo magkakapatid, di ba? Dalawa lang babae. Di ba? So, ayan po, napakasarap po ng may law of leverage kasi paparamihin mo yung sarili mo sa pamamagitan ng ibang tao. Oo, sa una mahirap. Andyan yung mga challenge. Wala, normal, ganun naman talaga eh. Wala namang buhay na madali eh. Wala namang mga pagsubok na mabilisan. Lahat may challenge yan, diba? Ayan. So ito po, why Sante? Bakit nga ba Sante? Of course, company profile highlights. Ayan. So stability, sabi nyo, stability. Yung malakas. Stability, grabe po, no? Ilang years yung company natin? 17 years na at pinapalakpakan po yan. 17 years na. Hindi po tayo yung possible pa lang. Di ba? Ang hirap na po tumingin ng ibang company na ganyan ka-stable, katatag. Ang dami po nag-invite sa akin. Dito, bro, Francis, dito, pioneering tayo. Pioneering. Ilang beses na mag-invite sa akin, pioneering, paiba-iba siya. Nawawala yung kumpanya nila. Pero itong Sante, 17 years na, mag-18 years na, palakpakan natin. Di ba? And product. Sabi nyo nga, products. Yung malakas. Ito po produkto natin, napakayabang, pero hindi nagyayabang. Tama? Hotcake po yung produkto natin. Sino po natulungan ng product? Taas ang kamay. Halos lahat natulungan ng product. Palakpakan naman natin. Grabe po itong produkto natin, guys. Talagang kami na lang sa family namin, mama ko maraming mini-maintain dati na gamot. Palakpatin. Pero ngayon wala nang mini-maintain. Di ba? Yung pinsan ko, muntik na mawi sa blood allergy. Ngayon po, ayan po, isa na po sa powerful leader ng team. Di ba? So lahat po ng natulungan ng products dito, grabe po. Kasi sunod nun, ginawa nilang business si Sante. Di ba? So, compensation plan. Sabi niyo, compensation plan. Yung malakas. Yung galit. Guys, ano po eh. Sino kumikita ng dollar dito? Ayan, si Partner Jose. Palawatin to. Grabe po yan si Partner Jose. Si Coach Jose. Grabe, dollar earner. Tsaka si Ma'am Milet. Of course, that's from Dubai. Isa sa mga top Sante elite ng Dubai. Di ba? Di ba, biruin nyo guys, yung mga mentors natin, di ba? Mga top leader na sila, pero umatin pa rin sila ng training. Pansin nyo nun? Pansin nyo, di ba?
So, ganun po sila talagang ka-humble. Kasi sa buhay, never stop learning because life never stop teaching. English yan. Kailangan po wag po tayo titigil na mag-aral. Kasi sila nga po, mga nasa elite na, di ba? Nag-training pa rin sila. Even ako po, hindi ako tumitigil sa pag-aaral. Kasi alam ko naman, alam ko marami akong matututunan sa lahat eh. Lahat ng nakakausap ko, pinapakinggan ko yan, natututo ko sa mga, ito dapat di ko gawin to dahil natutunan ko sa kanya. Ito, gawin ko to, ma-apply ko sa sarili ko to. So kaya kailangan guys, never stop learning tayo. And palakpatin yung bagong dating. Coach Alimar and kanyang si partner Giselle. Ayan. Di ba? Partner po kayo, partner. Kuha kayong bangko. Ayan. Apply niya pala apply ni Coach Jojo, yung nag-into kanina. Di ba? So palakpakan natin. Di ba? Okay yun, at least na ilang minutes lang man sila na late, at least umatin pa rin sila. And si Mentor Jess, palakpatin katago. Ayan po, katrabaho ko yung as merchandiser dati. Siya po yung unang na-invite ko dito sa Santay. And kaso di pa ako mag-invite dati. Alam niyo yung pag di pa marunong mag-invite, yung sabihin mo may birthday. Sama ko siya sa birthday, malakas. O, di sama siya. Pero ngayon, full-time na, palakpakan natin. And travel qualifier. Di ba? Guys, sabihin natin, e-commerce ready. Yung malakas. Yan, e-commerce ready na po tayo. Grabe no dati, di ba? Hindi ganito yung Sante. Pero nag-innovate, sumasabay po tayo. Sabi nga nila, kung ang negosyo mo wala sa online, your business is dead. Wala. Kumbaga talo ka pag wala sa online negosyo mo. Ang Sante, sumasabay po talaga yan. And training, sabihin nyo, training. Yung malakas. Training. So ito po, ito nagpabago sa maraming distributor sa Sante, training. Even po ako, dati po, takot talaga ako tumayo sa harapan. Alam niyo po, naalala ko dati, yung dicer po ako, sabi ng upline ko dati, kasi wala na kasi yung upline ko nila. Sabi sa akin, bro, pwede ka mag-sharing sisel. Sabi ko, ang gagawin lang doon, mentor? Magkasalita ka, paano ka nakilala, sino, ganito mo, ganun. Anong nakita mo sa ganito? O sige, sabi ko, may guess ako, dalawang dicer. Dicer ng Lily's Peanut Butter at saka Newborn. Kasi ang tawag sa akin, Kimberly. Kim, mahaba ko, Huggies, Kotex, Kleenex. Sabi ko sa kanya, tignan niyo, bro, mag-isasalita ako sa harapan. Yabang ko pa eh. Sabi ng speaker, ang next share natin dito, isa sa masisipag na distributor dito, palakpakan natin, Francis Aladano, palakpakan lahat. Siyempre, yabang ko, pag ganun ko, lakad ako. Tapos meron pa akong cutter dito, basahan. Kasi dicer eh. Pag dicer ka, may cutter ka niya, may basahan ka dyan. Paglapit ko sa harapan, gu. Hindi ko malapit yung good evening, hindi ko masabi. Palakpakan natin, palakpakan para ma-rise up ba? Palakpakan, good evening, binigay ko yung mic, nag-walkout ako. Yung po, huwag niyong gagawin yun, mag-walkout. Kaya pala si partner Jojo kanyan, grabe. Grabe po talaga ako na nag-walkout ako. Tapos pagsabi sa akin ng dalawang guest ko, kala ko ba magaling ka? Hindi, kinabahan ako eh. Sabi mo, pagpasok ko kinabukasan sa trabaho namin, niloloko, ginaganon-ganon ako, kinikengkoy na ako. Ginaganon-ganon lang ako. Sabi ko, pambihira to mga to. Di na nga nag-join, pinag-aasar pa ako. Pero okay lang. Di ba? Iba na ang buhay ko sa buhay nila ngayon. Di ba? Pero kailangan natin daanan yung mga ganun eh. Di ba? So kaya po napaka-importante po ng training. Training na may bayad, walang bayad po, atinan po natin yon. Kasi po, wag po tayo matakot sa may bayad na training kasi doon ka mag-equip eh, doon ka mababago. Pag ikaw takot ka sa training, ay may bayad eh. Ano ka mag-grow kung may bayad? Di ba? Gusto mo makapag-travel? Yes, mentor. Gusto mo kumita ng milyon? Yes, mentor. Gusto mo kasasakyan? Yes, mentor. Bukas may bayad yung training ah. Ay, ba't may bayad? Kala ko ba gusto mo di mentor eh. Kita mo, doon pa lang, malalaman mo, dapat malakas ang loob mo. Isipin mo nag-invest ka sa negosyo mo para mag-grow yung negosyo mo. Okay? Guys yung dapat marinig ang sasabihin ko ha. Okay? Yun ang dapat marinig. Kasi kailangan natin, kasi baka, syempre, ako dati, nung una, nagtataka rin ako, bakit may bayad? Dapat libre na lang. Ganun pa ako dati. Hindi, intindihan ko. Kailangan pa lang, kasi kung libre, tignan mo, kunyari, libre lang, o ilan lang, yung committed lang talaga, katulad ninyo committed, palakpakan natin bawat isa. Di ba? Kung may bayad lahat, puno to. O, syempre, bayad eh. Di ba? So guys, training talaga pinaka magpapalalim sa atin. Dito kasi tuturo talaga lahat eh, yung tamang ikaw eh. Di ba? So, proceed tayo. So ito, mission, vision, and values. Okay lang, pakibasa natin sabay-sabay yung vision. 1, 2, 3. Ito po, grabe po ito guys. Vision pala ng kumpanya. Naalala ko dati, binivision lang ng Santay na mag-global. Pero ngayon po, ilang branches na meron tayo, palakpakan natin si Santay sa international.
Di ba? Ito nga, dito nga isa sa top leader, si Ma'am Millet Maceda, palakpakan natin, no? From Dubai. Di ba? So nakakatuwa kasi dati, binibisyon ng company ngayon po, nagpo-provide po tayo ng magandang produkto sa ibang bansa at magandang serbisyo sa kanila. And mission, sabihin nyo nga lahat sabay-sabay kayong basahin. 1, 2, 3. Ito po, mission pala ng kumpanya, ano na po talaga. Kasi po, ang dami niyang babaguhin. Kung hindi ka naniniwala dati, iba yung pagkatao, babaguhin ka po ng mission. Anong gusto nyo? Kayo yung tumutulong o kayo yung tinutulungan? Isa pa, wala yung malakas. Gusto ko marinig. Kayo yung tumutulong o kayo yung tinutulungan? Yes, ang sarap po ng ikaw yung tumutulong kaysa di ba po? Kasi bakit? Channel of blessing ka eh. Tama? Masarap po yun. Ito palang mission palang grabe po talaga ito pag binago ka ng mission natin. And ito po yung values. Marami po itong values. Ayan po, humility and truthfulness in our action, positivity in any situation, celebration for every win, sincerity in helping others, pursuit of excellence, and courage to try new things. Ang pinaka-paborito ko po dyan. Pero lahat po yan magaganda. Okay? Ang pinaka-paborito ko po dyan is sincerity in helping others. Na sincere ka makatulong sa kapwa mo, sa mga business partners mo, at sa ibang tao. Kaya po, sincere po akong sabihin lang dapat niyong marinig. Kasi po talaga, kailangan talaga eh. Ako po talaga, doon ako na-equip eh. Doon ako nag-mature yung kailangan ko palang marinig ang dapat kong marinig sa negosyong to. Hindi pa pwede ako ma-baby. Alam mo yung baby? Kailan wag kasi, mga gano'n. Di ba? Kaya kailangan po dapat marinig. Di ba? Yung takot ka magsabi sa kanya ng sasabihin, eh, dahil marami tayo dito, hindi kayo pinapatamaan ko. Yung wala dito. Di ba? So, alam niyo po, napakasarap po nito. Mission, vision, and values. Guys, mga kapatid, ito po pag in-embrace niyo yung vision, mission ng Santay, maniwala po kayo sa akin, your life will never be the same again. English yun. English yun. So, ito po talaga, guys. Kasi pag in-embrace mo naman talaga to eh. Pag hindi nyo kasi ito in-embrace, hindi nyo alam ano ba talagang vision nyo? Ano ba ang vision nyo, di ba? Yan. So, palakpakan natin. Ito po yung mga may-ari, si Sir Eric Maranan, Sir Paul Kaluwag, Ma'am Minette Carag, and of course, yung ating CEO, Sir Joey Marcelo. Palakpakan natin yung ating mga board of directors. Guys, hindi po sila pinanak na mayaman, yumaman sila sa gantong klase ng business. May kasabihan nga, if you want to become successful, follow people. Tama po, sinusundan po natin sila. Di ba? Ito po yung sinasamahan natin na maging kagaya natin sila. Kasi kung ang sinasamahan mo is manginginom, mamaya, manginginom ka na rin. Tama? Pag sumama ka sa taong mga chismosa, 5 chismosa, pang ilang ka? 6, tama, di ba? Ang lakas naman pag 6. Di ba? Totoo po talaga eh. Pag sumama ka sa mga taong ganito, maging successful ka po. Di ba? So palapatin yung bagong dating din, si Coach, nagtago eh. Raquel Balmes, nakalimutan ko, pinsan ko pala yan. Pinsan ko pa, nakalimutan ko pa. Ano ba yan? Kapatid po siya ni Coach Weng. Ayan, so pareho magayunon, di ba? Sa Bicol nga, magayunon. Siyempre, mas maganda yung aking beautiful wife dyan. Di ba? So, and maganda po dito, guys. 95 e-branches nationwide na tayo. Ilan? Yung malakas? 95. Grabe no, 95 e-branches nationwide tayo. Hindi po tayo yung pagbukas sarado. So ganyan po kasolid yung kumpanya natin at pinapalakpakan po yan. Di ba? And maganda po dito, global po yung business mo. Sabihin nyo nga, global. Yung malakas? Global po yung business natin. Grabe no? Biruin nyo, nasa Pilipinas ka, kumikita ka ng dollar. Kagaya ng mga mentors natin dito. Di ba? Like si Mentor Jose. Grabe po yung dollar na pinakita sa amin yan. Palakpakan natin. Nagbibilang po. Tingnan nyo, nagbibilang. Grabe po talaga. Grabe po, ang sarap po kumita ng dollar kahit nasa Pilipinas ka lang. Sabi ko nga sa inyo kanina, ito oh. Di ba? Bumili itong mga to, kung pwede kang kumita ng dollar. And yung mother po nito ni Hazel, palakpakan si Hazel. Di ba? Nasa Hong Kong. Di ba yung nagpa-member mama mo, kumita ka ng dollar. Di ba? Palakpakan natin. Di ba? Ayan. Tuloy-tuloy natin. Ito po, Sunday, New Zealand. Anong pangalan ating managing director sa New Zealand? Peter Hope, Pedro Pag-asa. Grabe po yan, talagang yan. Ako po ang inyo pong lingkod, nakapunta na po ng New Zealand. Doon ko po napatunayan talaga na napakaganda ng barley natin sa New Zealand. Napaka-good quality. Talagang nakita ko paano hina-harvest, paano mina-manufacture, and meron po tayong sariling manufacturing facility sa New Zealand. Palakpakan po natin to.
Ako po, natry ko na po taga kumain ng damo, ganyang kahabang na damo. Pagkain ko, kasi yan, sa New Zealand kasi iba pong laban dyan eh. Sabi din, mag-FB live ka. Siyempre, pag FB live, hindi mo alam na uutusan ka ng mga follower, yung mga nanonood, naman tawag doon. Viewers mo na, mentor, kain ka ng damo. Siyempre, sure. Siyempre, nasa New Zealand kayo, iba yung laban mo doon eh. Kasi pag nakita ako doon ng mga katrabaho ko dati, anong ginagawa niya? Di ba nagdi-display lang naman sa supermarket yan? Di ba ang alam niya, mag-map lang naman. Ba't nasa New Zealand? Anong ibang level po yun, di ba? Sa akin, big deal po talaga yung ganun sabi. Kasi, kaya nga po yung, alam niyo yung apat na nag-invite sa akin na merchandiser, nagpapasalamat ako sa mga yun eh. Kasi kung di nila ako in-invite dito ulit sa ganitong industry, wala po siguro ako sa harapan ninyo. Di ba? Kaya nagpapasalamat po ako sa mga yun. Kinukumusta ko sila. Pero ayaw nila talaga eh. Di okay lang po. Kasi ang Sante para sa lahat, pero hindi para sa lahat. Bakit? Kasi ano po, pwede kang mag-join dito, pwede mo gawin yung business, pero titingnan natin hanggang saan ka. Kailan ka tatagal? Kasi dapat malalim eh. Sabi ko nga sa inyo, malalim eh. Kasi pwedeng 1 buwan ka lang, 2 buwan, 3 buwan, 4 na buwan, 5 buwan, mag-quit ka na. Mamaya, 1 taon ka lang, 3 taon, mag-quit ka na. Kaya kailangan malalim talaga yung biggest way mo dito. Malalim yung dahil bakit mo siya ginagawa. Kasi po yung naranasan ko. Diba? Kaya po yung nandun po ako, sabi sa akin nasa mga viewers ko, mentor, kain ka damo, kumain ako ganyang kahabang damo. Hindi ko pa nangunguya. Di naman kasi powderes din eh. Buo pa yun eh. Hindi man kaya ng ngipin ko. Sabay, durugin agad yun. Mamaya-maya, mentor, kain ka daw, meron na naman. Pangalawa. Yung pangatlo, mentor, kain ka daw kasi gusto nila makita sa live, kinakain ko yung damo. Nakatatlo. Nagbara dito. Sabi ko, may gusto pa sanang magpakain ng damo. Di ko na. Sabi ko, guys, wait muna. Pero di, uminom akong tubig. Para na akong kalabaw doon. Sabi ko, grabe, ganito pala. Ang hirap nguyain eh. Fresh pa eh. Di pa naman na nag-grind yun eh. Di pa naman napapowderation eh. Ang hirap kaya. Kaya po, sino pa nakapunta na New Zealand dito? Taas ang kamay. Ayan si ma'am, diba, tama ma'am, kakain, pag nag-live, di ba, may sasabihin, kain ng damo. Ang hirap nga lang kung pag kinain mo yung damo, tapos sunod-sunod sila, hindi naman tayo, tao lang naman tayo. Ang hirap. Pero napakasarap po sa feeling, makapunta po ang dating merchandiser sa New Zealand. Para mag-travel, para tignan yung ating yung farm doon. Di ba? Ang kakayanan ko lang naman dati, yung travel ko lang naman dati, trabaho, bahay, sabit sa jeep eh. 1 to 3 sa bus, yun lang naman yung travel ko eh. Ako po talaga, dati wala naman talaga eh. Yung bago po ako sa Sante, wala. Hindi man ganun agad kumikita kasi nagsisimula pa lang. Di ba? Hindi man agad-agad na andyan ka na agad sa kinakatayuan mo. Kaya nga kung bago ka ngayon, okay lang yan. Namnamin mo yung mga dinadaanan mo ngayon. Kasi part po ng success mo yan, part ng journey mo yan. Huwag mong tignan yung sarili mo sa mga nauna. Huwag mo i-compare yung sarili mo sa mga nauna kasi iba yung chapter niya sa chapter mo ngayon. Okay? Kung bago ka ngayon, nasa chapter 5 ka pa lang, huwag mong tignan yung chapter 30, huwag kang mainggit. Kasi dadaan ka rin naman dun eh. Hintayin mo pa, maya ikaw pala, nasa chapter 10 pa lang, mas mabilis mo kung yung pangarap mo. Alright? Ayan. So ito po. Sante is a viable business? Yes. Yung malakas? Yes. Yung malambing? Yes. Viable po ba? Tama kasi 'di ba yung umatin kahapon, na-excite. 'Di ba? Ako yung bago ako na-excite ako. Pero ano nangyari? Bakit? Umi-stop. What is stopping you? Bakit nga ba? Okay lang ba sino yung nakakasagot? Bakit nga ba umi-stop? Challenges? Okay, ano pa? Fear. Okay, so fear. So, simulan natin sa fear. Sige, fear. Fear. Okay lang ba pakibasa natin sabay-sabay lahat? 1, 2, 3. Ayan, so, false evidence appearing real. Ayan, so, fear of the unknown. Takot sa hindi mo alam. Tama? Nakakatakot ba pag di mo alam gagawin mo? Yes. Nakakatakot ba? Yes. Nakakatakot po, lalo na po, di ba, pag di mo alam yung papasukin mo. Lalo na pag wala kang idea. Lalo na, for example, bata. Pag bata, 4 years old bata, nakakita ng kalabaw. Bata 4 years old never pa siya makakita ng kalabaw sa tanan ng buhay niya. Tanan, ang lalim ng tanan. So ngayon, paglapit niya, nakakita siya ng kalabaw, tapos umunga. Nga. Matatakot hindi. Baka ba yun? Paano ba di ko? So matatakot hindi. Matatakot yan. Pag natakot yan, anong mangyayari sa bata? Takbo siya ngayon sa nanay niya. Tatakbo yun. Sasabihin niya, Nay, may monster. Anong monster? Hindi yan monster, kalabaw yan. Hindi yan nangangagat. Hindi nga kumakain ng bata, ng tao yan eh. Ang kinakain niyan, damo, yung barley. So ngayon, nung nawala na siya ng takot,
Ngayon yung bata, ano mangyari sa bata? Nag-learn. Ngayon natuto na siya na, ay, hindi pala nakakatakot to. Ngayon, pinaglalaro niya ng kalabaw, inaano niya na. So, ganito rin sa negosyo natin mga kapatid. Sa una, lalo ka na, bago ka pa lang, wala ka pang, partner, pasok. Ay, si partner. Oh. Sakto dito, partner. Isa. Ayun, palakpa si partner. Masipag po niyan. Ginagawa niya Sunday part-time, pero full-time attitude. Palakpakan po natin. Di ba? Kalabaw, nasa kalabaw tayo. Ayun, pag sa business, di ba? Parang sa business natin. Ngayon, dahil pag bago ka pa lang dito, 1 buwan ka pa lang, 3 buwan, 5 buwan, 1 taon ka pa lang, andyan pa yung takot eh. Pero pag inaraw-araw mo si Santay, minaster mo si Santay, mawawala yung takot mo. Tama? Lalo na pag andyan yung mga mentors na guide ka, mawala po yung takot mo. Okay? So ano pa yung mga takot sa hindi natin alam? Like sa pagdadrive. Tama? Sa pagdadrive. Sino po nagdadrive na dito? Marunong mag-drive? Ayan. So, yung mga hindi pa marunong, taas po yung kamay. Promise, pag nag-drive po kayo, nakakatakot sa simula, pag bago kayo. Bakit? Ang dami mong iniisip. Andiyan yung, lalo na ako, nung bago ako mag-drive, kinakabahan ako kasi ano to, kasi hindi mo na ako nagda-drive talaga eh. Ang alam ko lang mong drive, motor eh, yung bago ako, isasakyan, pag bago ka. Nakakaba. So, ang dami mong iniisip. Rear mirror, side mirror, aircon, yung mga pedestrian lane, yung mga taong tatawid-tawid, yung mga sasakyan, yung stoplight. Ang dami mong iniisip. Pero pag nagkaroon ka ng knowledge sa pagdadrive, ayan na, darating time, nagdadrive ka na, isang kamay na lang. Darating time, yung dating mga angkas mo nakasimangot, nakangiti na. Di ba? Kasi siyempre, pag bago ka, nakasimangot yan, natatakot yan eh. Nagdadasal din yan. Di ba? So ngayon, pag nagdadrive ka, natuto ka na mag-drive, kwentuhan na kayo. Minsan, pag nagdadrive ka, may nagsusubo na ng pagkain sa'yo. Di ba? Minsan, may kahalikan ka na. Grabe. Pero hindi ko ginagawa yon, hanggang subo lang ng pagkain. Di ba? Grabe po, pag nag-drive, pag natuto ka na mag-drive, ang sarap po sa feeling nung nagda-drive. Ganun po ako eh. Ganun po yung experience ko eh. Nag-drive ako eh. Darating time, dati hindi sila natutulog, ngayon tulog sila. Grabe no? Ba't natutulog na? Kasi siyempre, kampante na sila sa'yo. Di ba? Pero pag ikaw, bago ka pa lang, lahat gising yan. Doon kami, tignan mo, may tao doon sa gilid. Aktibo yung mga yan. Pero pag marunong ka na, wala na, ikaw na lang mag-isa, sound trip. Ano? Di ba? So, ganun po sa negosyo rin natin. Sa una, hindi mo pa alam kung paano mo siya i-drive. Di ba? Kaya po, andyan yung mga mentors. Palakpatin yung mga mentors ninyo. Pag nagkaroon ka na ng knowledge, hindi ka na kayo matatakot mag-drive. Alam mo na kung paano siya gawin. Okay? Last, ano pa mga takot? Takot. Sino na naniniwala sa aswang? Takot sa aswang. Di ba? Lalo ako nung bata ako, naniniwala ako sa aswang. Yung napuputol yung kalahating katawan. Tapos lilipad. Tapos pupunta sa bubong ninyo. Tapos kukut-kutin. Tapos milalabas na dila. Anong tawag doon? Manananggal. Tik-tik. Tik-tik. Dati po, ganun ako. Natatakot ako doon. Kasi ang alam ko kasi doon, kukunin yung baby sa tiyan, kukunin na ganun. Tapos yung kalahating katawan, lagyan mo ng asin para hindi makabalik. Tama, naniniwala ba tayo doon? Takot na takot tayo doon dati. Imposible hindi kayo natakot sa mga ganun dati. Hindi kayo doon sa pagkabata. Takot na takot dati, di ba? So, ngayon, pag nagkaroon ka na ng knowledge, ay, hindi pala, ano pala yun, gawa, ano lang pa, sa pelikula lang pala yun. Tama po. Ewan ko lang kung meron ba talaga. Sino nakakita ng aswang dito? Kung para, wala pa ba? Mukhang aswang daw. Mukhang aswang daw. Kasi wala pa talaga eh. Kasi kung may nakakita na dito, taas ang kamay para at least, hindi naman namin kukontrahin eh. Taas lang ang kamay. Kasi ako kasi hindi pa ako nakakita eh. Pero siya sabi ni Mentor Diyos mukhang aso. Di ba? So yun po talaga eh. Kasi kung pag nagkaroon kasi ng knowledge about sa mga ganon, mawala yung takot mo sa mga aswang. Kasi yung mga Pilipino kasi sa kakapanood ng mga TV, yung mga nakakatakot, na-adapt po natin yon. Agree? Di ba? So na-adapt po natin yon. Okay lang ba taas ating kanang kamay? Taas. Tapi ating kanang katabi natin. Sabi natin, friend, huwag ka matakot sa aswang. Aswang. Hindi totoo yan. Yung kaliwa naman, tapi natin, friend. Totoo yun, hindi totoo yun. Ano ba yan? Di ba? Guys, huwag tayong matakot doon kasi parang sa negosyo rin naman natin yan eh. Una, takot tayo eh. Pero pag nagkaroon ka promise, pag nagkaroon kayo ng knowledge, mawala po lahat ng takot ninyo. Maniwala po kayo sa akin, I'm doing this business 8 years right now. Nawala lahat ng takot ko nung hinarap ko lahat ng mga kinakatakutan ko. Di ba? Kasi po, iba po ang level pag naharap mo yung fear mo, yung takot mo. Okay? So ako dati, ayoko ng ganon. Mahihain ako, takot ako sa ganon. Pero nung in-overcome ko yun, lahat nagawa ko po yun. Okay? So, next tayo is, eto po, para mawala yung mga takot mo sa negosyong to, ayan. Sabi natin, company profile, yung malakas. Mahina. Isa pa, yung malakas.
Company profile. Aralin po natin itong company profile. Ayun o, dyan na po oh, yung milestone ng company. Oh. Tingin kayo sa kaliwa. Ay, kanan pala, kanan. Ayun o, milestone. Oh. Aralin po natin yung company profile. Yung mga mission, vision. Di ba? So, kasi pag mayroon kang knowledge about sa kumpanya, hindi ka matatakot. Hindi yung pag tinanong ka, saan kumpanya ka? Sa Santi Barney. Anong Barney? Iba yun. Santi Barney tayo. Di ba? So, mawala yung takot mo pag inaral mo po ito. Kasi dito po talaga, kilala niyo yung mga may-ari, hindi pwede hindi niyo kilala yung mga may-ari, hindi pwede pag tinanong kayo, anong pangalan ng may-ari ng Sante? For example, 3 years ka na. Si Sir Eric Kaluwag. Oy, Eric Kaluwag. Anong apelyido niya? Kaluwag. Anong pangalan? Eric. Mali eh. Di ba? Kung 3 years ka, hindi mo pa rin kilala sila, dapat kilala mo. Okay? Hindi pwede dito na hindi mo siya kilala yung mga may-ari. Di ba? So, sunod is product. Sabi niyo nga, product. Yung malakas. Dapat din po, master niyo yung produkto. Okay? Kasi po, alam niyo po, dito pa lang sa produkto, pag hindi niyo to master, for example, tinanong ka, hindi mo lang din natugman yung barley. Anong lasa ng barley? Hindi ka makasagot. Anong kulay ng barley? Blue ata. Hindi pwede yun. Ayun, kulay. Paano, kuya, nabili ko kulay green yung laman. Hindi ko alam, baka expire na yan. Hindi pwede na ganun. Tama, Kuya Jay. No? Dapat alam natin yung produkto natin. Umatin po tayo ng SPT. I invite po na makatin po tayo ng product training. Dito guys, sabi ko nga sa inyo, huwag kayong magsawa na umatin ng mga trainings. Okay? And compensation plan. Sabi niyo, compensation plan. Ayan. So ito po yung kitaan kay Sante. So sino gustong kumita ng milyon dito? Taas ang kamay. Taas. Ayan. So palakpatin bawat isa. Ang sarap po kumita ng milyon dito. Diba? Ay, marami na pong kumita ng milyon dito. Sino po naka 1M na dito? Taas ang kamay. Naka 1M. So palakpakan natin yung mga naka 1M na. Ayan, sila Mentor Adel, sila Coach Weng. Diba? Ang sarap po dito, ma-master niyo po itong compensation plan ni Sante. Grabe po ito. Maniwala kayo sa akin, ito pag na-master niyo po ito. Ang dami palang kitaan kay Sante. Hindi lang natin na ma-master. Kasi pagka hindi mo to inaral, biglang may nagtanong sa'yo. Kunyari, for example, hindi mo inaral yung negosyo, may nagtanong sa'yo. Leader na, hindi ka nag-aaral. For example, 3 years ka na, hindi mo man lang master yung... Dapat master mo na yun. Dito, Sante, 1 year pa lang, dapat master mo na kung paano mag-present, paano maganito. Diba? Huwag nyo nang gayahin nangyari sa akin kasi ang tagal ko talaga bago na yun eh. Bago ako, kaya inaral ko talaga, sabi sa akin ng mentor ko, aralin mo. Inaral ko po ito. Compensation, marketing plan, talagang present ako, inaral kung paano kumita. Marami palang ways to earn. Tignan nyo ngayon guys pang ilang ways to earn na kayo kay Sante ngayon. Di ba meron tayong fast start, meron tayong retail fast start, pang ilang ways to earn na kayo kay Sante. Sa inyo lang naman, kayo na bahala doon kung pang ilang na kayo doon. Kung ano na ba kayo sa Diamond Royalty, performance bonus, kung kaabot na ba hanggang car allowance, kayo na po mag-isip doon kung andun sa kayo. Pero kung wala pa, aralin nyo po. Pag naaral nyo, kaya pala. Di ba? So, advantage of direct selling company policy. Ayan po. Dito po tuturo po lahat to. Pag na-master mo po ito, ibang laban mo. Tama? Yes. Ibang laban mo pag may kaharap kang leader, hindi ka matatakot. Okay? So, pag tinanong ka, kayang-kaya mong sagutin. Ayan. So, palakpak natin yung ating, yung malakas na palakpak. Okay lang ba taas ating kanang kamay? Taas. Tapi ating kanang katabi natin. Friend, kung anong ginagawa mo, mamaya na yan. Baka tawagin ka ng speaker. O yung kaliwa naman, taas ng kamay. Friend, sige, gagawin ko. O, kaya pag may nakita po ako, tatawagin ko. Hindi guys, gusto ko po kasi hindi po masayang oras nyo, nagsasalita ako dito. Medyo iba lang ako magsalita, pero sabi ko nga kanina, bago ko naman sabihin, anong gusto nyo? Dapat nyo marinig o gusto nyo marinig? Dapat marinig. Kasi sandaling oras na naman ito, patapos na 5 minutes, 15 minutes and 3 hours na lang. Saglit na naman po ito, mga kapatid. Okay? So, fear of rejection. Sabi nyo, rejection. Yung malakas. Grabe po ito. Ito po yung pinakamasarap din sa lahat, rejection. Lalo na i-reject ka ng maganda mong asawa. Di ba? Yung tipo na hindi maniniwala si pag pre-over mo, sana maging positive ito. Hirap eh. Kaya po, kung yung asawa nyo kasama nyo, pasalamatan nyo po yan and palakpakan po ninyo mga pakadisa. Grabe po kasi, ako po talaga, doon ako tumibay kasi yung asawa ko po before, di talaga naniniwala. Nahirapan din ako sa kanya, positive siya. Di ba? So grabe po, sabi ko, talagang siya yung isa sa nagre-reject sa akin. Tapos pag galing ko kung Sante, di ba? Naalala ko dati, may gis ako sa may Ortigas. Ortigas Station, sa may ilalim noon, may naghihintay, nag-MRT siya.
Sabi sa akin ng guest ko, uso pa noon keypad. Yung ganun pang cellphone, wala pang wala pang camera at that time. Sabi sa akin ng guest ko, papunta na ako diyan, bro. Hintay ako isang oras kalat, 2 oras hindi dumating. Tapos parang ako ng lambot. Sabi ko, naman to. Parang Indian ako eh. Pagdating ko dito, talagang sabi ko, wala na, diyan ba na ako nun. Pagdating ko dito, nakatin ako ng training kay Crisabili. Na-empower ako, sabi ko, buti na lang, totoo, normal lang pala to. Ngayon, pag uwi ko sa bahay, gutom na gutom ako, nakita ko, saan ka galing? Gabi na. Galing ako saan to, yaman tayo, ganito. Ngayon, gutom na gutom ka, yaman. Diba? Pero ngayon, isa po sa powerful leader ng team namin, my beautiful wife. Diba? Grabe po, talaga nakakatuwa rin kasi kung kasama niya po yung mga partner niya po ngayon, mas okay po yon. Kasi mas mabilis po kayo magtagumpay. Kung hindi man, okay lang, magtatagumpay pa rin naman, pero medyo may challenge lang ng konti. Okay? Hindi lang ganun kaano, pero may challenge ng konti, pero magtatagumpay po kayo lahat. Okay? So palapatin yung bawat isa. Rejection. So sino pa na-experience ng rejection? Rejection sa parents. Yung hindi naniniwala yung magulang. Di ba? So, sino po na-experience pa ng ganun? Talagang ano po talaga yon? Part po talaga ng negosyo to. Kailangan maintindihan nyo po na part ng negosyo to, partners. Na may hindi naniniwala sa inyo, may nagre-reject sa inyo. Kailangan maintindihan nyo po to. Hindi, sabi nga ni Sir Eric, rejection? Binibreakfast ko na lang yan. Tama, si Sir Eric, binibreakfast niya lang yung rejection. Bakit? Kasi, ang sabi niya, hindi naman siya nire-reject eh. Ang na-reject sila. Nireject nila yung opportunity. Tama? Yes. Kaya po, namnamin niyo po ito. Isipin niyo na lang, binibreakfast niyo na lang din yan. Okay? So, okay lang taas sa tingkad ng kamay? Tapi at tingkad ng katabi natin. Friend! I-breakfast mo na lang ang rejection. Yung kaliwa naman. Friend, pati ikaw din, breakfast mo rin. Kasi kailangan guys, ito guys, medyo palalim na tayo ng palalim Medyo yung mamaya iba na yung topic natin. Palalim ng palalim. Kaya kailangan yung rejection, i-breakfast po ninyo. Normal lang naman talaga ma-reject. Kasi ibig sabihin, buhay ka pa eh. Diba? Huwag nyo daw papangarapin na mawalan kayo ng rejection, wala nang magre-reject sa inyo. Kasi pag di na kayo nare-reject, hindi nyo na ginagawa si Sante. Ba't hindi ako nare-reject? Bakit? Na-invite ka ba? Hindi na. Hindi mo na ginagawa yung negosyo pag di ka nakakaranas ng rejection. Hindi ka nakakaranas ng tanggihan. Okay? Kaya kailangan guys, namnamin po natin to. Okay? So, proceed po tayo. Ayan. Samuel join, Samuel not, so what? Next. Ano sunod? Diba? Next ka lang. Kung ayaw nila, okay lang. Go. Going the flow lang. Ako kasi naintindihan ko kasi na normal yung nangyayari. Na normal palang ma-reject, normal palang magkamali, normal pala itong mga to. Nung naintindihan ko yun is, hindi na ako nagpapadala sa mga ganun. So sabi ko, wala. Kung sabi ni si Eric, pinibreakfast, ganun din gawin ko, i-breakfast ko na lang din yung mga ganyan. Kasi alam gagawin ko, sasayang lang naman yung ilang oras ng buhay ko dun sa entertain ko ba yung mga rejection na ganyan? Hindi na. Kunyari, may nang-reject sa'yo, ano ba naman to? Kung sino pa yung kaibigan ko? Hindi, nireject ako. Gaganon-ganon ka pa. Kung isang araw ka nag-i-emote, sayang isang araw ng buhay mo dahil sa kanya. Ang ikli lang ng buhay. Di ba? Kaya huwag kang papahayag na papadala ka sa mga nang-reject sa'yo porque kung sino pa yung magulang ko, hindi ako sinuportahan. Okay lang, kasi hindi pa niya nakikita eh. Going to flow ka lang, wag mo entertain, overtake ka lang ng overtake. Di ba? Kasi pag nag-stay ka doon, talo ka. Kunyari, nag-stay ka sa reject, nare-reject ka, nag-stay ka. Yan, masyado ka madamdamin. Di ba? So, talo ka. Dapat wag mong dadamdamin yung mga ganyan. Okay? And ito po. Okay lang ba pakibasa sabay-sabay? 1, 2, 3. Failure. Ito, fear of failure. Grabe po, di ba? Yung ibang tao ayaw magkamali. Di ba? Ba't ayaw nila magkamali? Di ba nila alam na pag nagkamali ka, doon ka mag-grow? Tama, pag nagkamali ka, matututo ka eh. Hindi pwedeng takot ako magkamali. Katulad dati, nag-i-intro rin ako. Nakita ko, may mali ako. Sa susunod, babaguhin ko na. Susunod, okay, alam ko na. Yung nagsasalita ako dati na, may mali ako, okay, ayoko na ng pagkanong alam ko na, babaguhin ka, tanggalin ko na yung mga words na ganito. Natututo ka pag nagkamali ka. Yung ibang tao kasi nagkamali, feeling nila, nabagsakan na sila ng daigdig. Di ba? Alam mo yung kala mo, last na nila yon. Hindi. Huwag kang papayag, mga kapatid, matakot ka sa mga ganyan na magkamali. Kasi habang buhay may hininga. Hininga, sino sabi? Hininga. So guys, kaya guys, sabi ko sa inyo, sabi nga sa kanta, di ba, ang umaayaw di nagwawagi. Ang nagwawagi di umaayaw. Kaya wag kang papayag na simpleng nagkamali ka lang, nag-fail ka lang, talo ka na. Wag. Masasabi mo lang na talunan ka na pag 6 feet below the ground ka na. Ano yun? 6 feet below the ground, Francis? Patay ka na.
Siyempre, wala ka ng kakarapatang lumaban. Ibig sabihin, doon ka magsabi na sabihin mo na talunan ka na. Tama? Doon mo sabihin na talunan ka na pagka 6 feet below the ground ka na. Kasi habang may buhay, may opportunity. Walang tumama. Opportunity. Habang may buhay, may opportunity. Okay? Kasi guys, sabihin ko nga sa inyo talagang yung iba lumalaban eh. Yung iba walang kamay, walang paa. Ba't lumalaban? Eh tayo tong kompleto, ba't tayo natatakot? Ba't tayo natatakot magkamali? Huwag tayo matakot magkamali kasi kasama sa buhay natin yan. At saka wag mong pag-pray na mo, hindi ka na magkamali or wala ka ng challenge sa buhay. Kasi pag nawala ka ngayon, magugulat ka, ikaw kasama ka sa nawala. Di ba? Kaya pag-pray mo, pagpasalamat mo, kung may pagkakamali ka, nagkamali ka, doon ka mag-grow. Okay? So nagkamali ka man ngayon, accept, okay lang yan, doon ako mag-grow. Hindi ko na tinamaan yung travel, okay lang, laban ako. Hindi ko na-hit yung ganito, okay lang, bawi ako susunod. Kasi ako po, naalala ko yung way back 2018, nakita ko ng cruise. Full time na ako nun. Sabi ko, pinupost ko po na kasama na ako sa travel. Cruise ang travel nun, cruise pa po, Taiwan and Japan. Hindi ako, pinost ko na sa Facebook Tapos sabi pa sa akin, alam na sa pamilya namin, sabi pa ng ate ko, Noy, pasalubong, ganito. Naglista pa ako ng pasalubong. Ito ang pasalubong mo. Yabang ko, naglista pasalubong. Tapos nakatupan pala Sir Joey, di pala ako kasama. Sabi ko, grabe, nang lambot ako nun, 3 days. Parang ano ba to? Ba't kala ko, full time. Wala na, binatikos na ako ng mga, sabi ko, hindi pwede, laban ako. Normal to, part to ng challenge, part lang to ng buhay, sabi ko. Kaya yung pagpasok ng South Korea, Seoul, pang 11 ako sa nag-qualify, gigil na gigil ako eh. Di ba? Kaya guys, huwag ka matakot, magkamali. Huwag ka matakot na hindi mo tamaan. Hindi pa manuli ang lahat eh. Marami pang pagkakataon eh. Di ba? Huwag ka matakot kung hindi mo tamaan ngayon. Malay mo, di ba, next year, isa ka pala sa nag-qualify agad ng mabilisan. Tama? Ayan. So, every failure is a step to success. Ayan. So, di ba? Every failure is a step to success. Talagang dadaanan mo talaga. Di ba? Dadaanan mo lahat yan. Ako, dami kong dinaanan. Pag-usapang dinaanan, dami kong dinaanan. Baka mag-iyakan tayo lahat dito. Then, dami dadaanan talaga. Hindi mo pwedeng talikuran yun. Kung may challenge ka, harapin mo. Huwag ka matakot. Yung iba, takot lang naman kasi harapin yung challenge eh. Di ba? Huwag ka matakot harapin yung pagsubong mo sa buhay. Yung iba nga, sa kalansangan lang nakatira eh. Bet lumalaban. Tayo tang dito. Gaganda't kagawapo naman nandito. Di ba? Natatakot sa challenge sa mga laban lang, face the challenge lang. Tama? Yes. Ayan. And ito po. Do you want to success in Sunday? Yes. Yung malakas. Do you want to success in Sunday? Yes. Ayan. So lahat tayo gusto natin maging successful. And dito, be the right person for the right opportunity. Okay? Ikaw yung tamang tao. For example, ikaw yung tamang tao, nasa maling opportunity ka, talo ka. Kung ikaw naman yung maling tao, pero nasa tamang opportunity ka, talo ka pa rin. Kaya kailangan, pareho dapat. Be the right person for the right opportunity. Okay? Ito pong Sunday is a right opportunity. Ayan po. Foundation of success, ABS of success. Ayan po. So ito, attitude. Dito po maraming nagigiba dito eh. Attitude. Ito po, ulitin ko. Anong gusto nyo marinig? Yung dapat nyo marinig o yung gusto nyo marinig? Isa pa, ulitin ko. Gusto ko yung malakas Yung gusto nyo marinig o dapat nyo marinig? Sigurado kayo Mamaya, pagkatapos, hindi nyo pinapansin nila. Narinig yung dapat marinig eh. Guys, dito po ako na lumalim. Dapat marinig. Ito po medyo, lalaliman ko ng konti kasi ito po, dyan po ako galing. May good attitude, may bad attitude. Unahin natin sa bad attitude. Ako po kasi attitude ako dati. Dati, naalala ko kay Mentor Archie, acne ako eh. Alam mo yung acne? Alam ko na yan, Mentor. Sure ka? Sabi sa akin ni Mentor Archie dati, nandiyan ako sa may labas, May mga kasama ko mga partners ko. Sabi sa akin, Bro, ating ka bro ng training, bro. Hindi, Mentor, naatinan ko na po yan. Sure ka natin naman yan? Opo, Mentor, alam ko na yan. Gayabang ko pa alam ko na. Sige, sabihin ko kay Miss Che, ikaw speaker sa sunod na araw. Anong, Mentor? Speaker? Ay, hindi, tara, pasok tayo sa loob. Pasok kami sa loob, siyempre, natakot ng speaker. Yung muna mag-talk, takot pa ako tumayo sa harapan eh. Takot ako, sabi ko. Kaya acne ako nung time na yun, guys. Kaya kailangan wag kang acne. Hindi ko yung pinapatamaan ko. Yung wala dito. Yung katabi, yung wala po dito. Di ba? So, ang hirap po talaga maging acne. Attitude. Hima-himayin ko na lahat ng mga ibig sabihin ng mga attitude na yan. Acne attitude, yung mga alam ko na yan, mas marunong pa minsan sa mentor. Ganun ako dati, mas marunong pa kay Mentor Archie. Di ba kaya nga mentor yan? Di ba hindi ka nga tuturuan ng mali yan eh? Tama? Yes.
acne pa ako sa kanya, ganun. Tapos talagang masyado pa akong feeling ko, ano pa ako, alam mo yun, wala naman akong alam dati sa Sante, ba't ako nag-acne-acne yan? Di ba? Ano pa yung mga attitude na ano? Yung pa-baby, alam yung pa-baby? Huwag ka na mag-quit. Dito ka lang. Yung ganun, pa-babe. Sus, guys, hindi kayo sasabihan ko yung wala dito. Di ba? Kasi di ba, ganun talaga eh. Ako po, sabi ko nga sa inyo, gusto, yung dapat marinig talaga eh. Yung tipo na feeling ng downlines, feeling ng partners, kumikita ako sa iyo eh. Kumikita ka lang sa akin. May ganung attitude. Ba't attitude? Attitude to ah. Pero hindi mo pwedeng patulan. Dapat kung mayroon kang 100 downline na iba't iba attitude, 100 din yung attitude mo na mayroon ka. Hindi ka basta, alam ko na ano nito, alam ko na solution dito. Dahil meron alam ko yung ganyan nila. Dahil dinaanan ko. Di ba? Di ba yung tinitignan yung kita ni mentor? Ay, kita si mentor, kikita sa akin yan eh. Huwag ko nalang ipasok. Hindi mo tuloy tinaman yung travel. Hindi mo pasok ka. Di ikaw rin na, kamot ka, sayang. Dapat rin nasok ka na. Attitude problem. Guys, di ba ganun? Tama? So, guys, huwag natin tingnan yung kinikita ni mentor. Wala ka pa, si mentor kumikita na yan. Tama? Bonus na lang kung tulungan tayo ni mentor. At the end of the day, negosyo nyo po ito. Bonus na lang kung tulungan tayo ni mentor. Pag ikaw nagkasasakyan, ikaw sasakay. Pag ikaw nagkabahay, ikaw titira. Pag ikaw kumita ng milyon, sa'yo yun. Hindi kay mentor. Yun lang, kumita ka ng milyon, sa'yo lang mentor. Hindi naman ganon. Pag nagkasakyan ka, para kay mentor, hindi naman ganon, sa'yo yun. Yung pinaghirapan mo, ikaw magbe-benefits dito. Kaya, wag mong silipin yung, di ba, kinikita ni mentor. Okay? So, medyo masakit na. Hindi naman po, hindi ko kayo sinasabihan ko yung wala dito. Di ba? So, ano pa ba mga attitude meron? Matampuhin, di ba yung sensitive sensitive ba yung matampuhin na hindi mo lang nireply ng tampo na? O hindi ka lang nireply, hindi lang man ikaw kausap ko. Di ba yung gano'n na, mentor, hindi ka man lang nag-reply eh. Hindi niya alam, may ka-meeting ka. Siyempre, 2 oras meeting nyo. Di siyempre yung chat niya natabunan. Ngayon, sino lang mauna mo entertain? Yun lang. Siyempre, gabi mo na makita. Mentor, late ka na mag-reply. Ba't gano'n eh? Nung ako naman, hindi naman ako gano'n na, di ba? Pero na-experience ko rin ng yun, pero naintindihan ko na rin siya. Okay? Naintindihan ko yung mentor. Kasi sabi ko, magiging mentor din ako, maintindihan ko. Kaya lahat po ng mga nandito, magiging mentor din po kayo. Kaya normal, okay lang, din na madaanan yun. Para to grow rin naman yan, hindi naman yan madaanan natin para ma-down tayo, maano tayo. Hindi kaya natin nadaanan yan kasi magiging mentor din tayo. Diba? Hindi, minsan, pinag-pray tayo, gusto ko maging successful sa Sante, gusto ko magtagumpay sa Sante, papadaanin ka ng mga pagsubok na magugulat ka na hindi mo ginagawa dati. Na magugulat ka, may challenge. Ano to, may challenge? Ibig sabihin, nagpipray ka kasi na maging successful ka eh. Diba? Kaya po yung mga matampuhin, alis natin yon. Mga bad attitude muna tayo ha. Alis natin yon kasi yung matampuhin, wala namang madudulot sa atin yun eh. Basta sabihin ko sa inyo, bonus na lang kung tulungan tayo ni mentor, ni upline. Kasi at the end of the day, negosyo po natin to. Diba? Ano pa? Yung mga attitude problem natin. Kailangan gusto ko kasing hukahin ko lahat ng nalalaman ko dati. Kasi sa 8 years kong experience, as Sante Elite, marami akong nadaan ng experience na ganyan. Hindi lang sa iba pa, marami. Minsan di lang naman sa business eh, sa ibang bahay din, sa ibang lugar, sa mga kaibigan. Mayroon ganun din naman talaga eh, di ba? Ano pa ba mga superstar? Di ba? Ganun talaga yung kailangan nating baguhin talaga. Kailangan may baguhin lang talaga tayo. Kasi pag sobrang superstar ka naman kasi, hindi ka ma-duplicate din. Ako lang, at akin to guys, hindi ko sinasabing sa inyo to, sa akin po ito, based on my 8 years experience. Diba? Kasi ako po talaga, gusto kong gayahin ng mga partners ko yung, alam mo yun, yung kaya nilang ginagawa ko. Gusto ko nga, mas magaling pa nga sila sa akin eh. Yung kaya nilang gayahin yung ginagawa ko. Kasi pag di nila ako magaya, wala na. Ubus yung oras ko sa kanila pa lang. Hindi mo malileverage yan. Kasi ang gusto nila, ikaw lagi. Paano naman sila? Diba? Diba? Attitude problem. Isip ako. Guys, okay lang ha? Ano pa ba? Teka lang. May naisip ako kanina eh. Madrama. Drama, no? Kasama naman talaga sa sa attitude yun. Lahat ng tao may attitude eh. May madrama. Kasi syempre, normal lang naman talaga may mga drama na yan. Kaya kailangan talaga, mabago talaga natin yan. Di ba? Yung mga madrama. Alisin natin po yan mga kapatid. Di ba? Sabi nga ni Metro Archie sa akin, kung masyado kang matampuhin, mag-artista ka na lang. Pang-artista lang yun, sabi niya. Oo nga, no? Kasi nagtampo rin ako kay Mentor Archie dati. Sabi ko dati sa kanya, Mentor, meron akong goal. Sabi ko, Mentor Archie, meron akong goal. Sino nakaabot dyan ng Pandi Manila? Sino nakaabot nun? Di ba? Sabi ko sa kanya, Mentor, meron akong goal. Gigil na gigil ako eh. Anong goal mo? Mentor, ihit ko po yung balisin. Kasi ito na po eh.
ang goal ko dapat laptop, MacBook. Sabi niya, bro, wala kang isang salita. Sabi niya, kala ko ba ito yung goal mo? Ba't pa iba-iba ka? Ay, mentor, parang, bro, ito yung pinangaralan niya ako, parang nang lambot ako, parang nagdrama-drama ako. Sige po, mentor, punta ako sa CR, sabi ko, yabang, ba't ganun? Nakal mo, ganun. Parang attitude, di ba? Mga ganun ako. Pero na-realize ko, bakit nga pala ako magkaganon? Mentor, yan, hindi magsasabi ng mali yan. Okay, so intindihan ko na, magiging mentor din ako, magiging kagaya niya ako, kailangan ayusin ko yung sarili ko. Pagpunta ko, mentor, okay na po. Anong okay na? Naintindihan ko na yung sinasabi mo. O, di ngayon, nahit ko yung balisin, nahit ko pa yung MacBook. Kaso nga lang nagka-pandemic, yung balisin naging products. Pero at least, di ba? Nahit natin. Kaya guys, may mga attitude na yan. May mga maling attitude, yung mga ganon. Di ba? Ano mga tamang attitude? Follow mentor tayo. Pag sinabi ni mentor, gawin mo. Di ba? Pag sinabi niyang atin ka ng training, hindi ka nasasabihan ng mentor na umatin ka ng training. Kasi alam mo na, naka-intact na sa'yo. Kasi paano ka gagayahin ng mga downlines mo? Umatin ng training, ikaw nga hindi umatin. Hindi ko sasabihan ko, yung wala dito. Wala dito, ha? Hindi umatin. So guys, tama naman talaga, di ba? Ikaw muna, bago ka gayahin nila, ikaw muna, atin ka talaga ng trainings. Di ba? Kasi pag hindi ka umatin ng trainings, paano ka nila gagayahin naman talaga? Tama? So, proceed po tayo. Baka medyo palalim po ito, guys, ha? Ayan. Develop a good learning and listening attitude. Ayan po. So, proceed po tayo. Ito po, ladder to success. Sabi nyo, ladder to success. Okay. So, magsisimula sa'yo. Okay? Ngayon, dahil meron kang good learning and listening attitude, aating ka ng training ed, magla-learn ka. Tama? Pag nag-learn ka, anong sunod na mangyayari? Magkakaroon ka ngayon ng yung malakas? Pag nagkaroon ka ng knowledge ngayon, magkakaroon ka ngayon ng skills. Pag nagkaroon ka ng skills, magkakaroon ka ngayon ng sponsor and network. Pag nagkaroon ka ng sponsor and network, magkakaroon ka ng income. Pag nagkaroon ka ng income, magkakaroon ka ng dreams and goals. Tama? Bakit meron kang good learning and listening attitude? Ngayon, bakit hindi nila nakukuha yung big dreams and goals nila? Kasi wala kang income. Bakit wala kang income? Kasi hindi ka nag-sponsor and network. Bakit ka hindi nag-sponsor and network? Kasi wala kang? Bakit wala kang skills? Kasi hindi ka wala kang? Bakit wala kang knowledge? Hindi ka mati ng training. Bakit hindi ka mati ng training? Kasi wala kang GLA, good learning and listening attitude. Ngayon, sino dapat sisihin? Ba't ako? Hindi ako. Hindi ba? So, nakita niyo yung point? Dito naman talaga mga kapatid meron tayong good learning and listening attitude. Okay? And belief. Ito po. Belief sa company. Sabihin nyo nga, company. Yung malakas. Company. Dapat naniniwala tayo sa kumpanya. Di ba hindi yung nagdududa ka sa kumpanya? Mentor, totoo ba sa inyo yung yate? Baka nag-rent lang kayo doon. Hindi sa amin yun. Mentor, totoo ba sa inyo yung leisure club? Yung mga ganun masyadong maduda. Sabi ko, bro, huwag ka masyadong maduda at kaya ka maganda, dito, hindi ka nagdududa. Naniniwala ka sa kumpanya. Agree? Yes. Sa atin po yung yate, sa atin po yung leisure club. Hindi po tayo nagre-rent-rent doon. Di ba? Palakpakan naman natin, ating kumpanya. Yung malakas na palakpak. May tinitignan ko kung sino yung hindi nakikinig kasi yung sa isang next slide, siya naman magpe-present nun. And products. Sabihin nyo, products. Ito po, sabi ko nga kanina, ang yabang ng produkto natin pero hindi nagyayabang. Hot cake po yung produkto natin. Talagang grabe po dito. Ulitin ko, sino yung mga natulungan ng products? Ang dami, no? Grabe, no? Halos lahat natulungan ng products. Di ba? Hindi yung nagdududa yung iba. Puro hindi naniniwala masyadong sa products. Mentor, hindi naman yung products natin eh. Uminom nga ako, naglalong ang lumala. Ganun, di ba? Hindi niya kasi inaaral eh. Di ba? Uminom ng products, hindi naniniwala. Tapos, mentor, may binentahan ako niya, namatay. Masyadong maduda na mangyari yan. Ba't ganun sabi? Di ba? Kasi hindi matin ng SPT. Hindi matin ng mga training. Masyadong maduda, hindi naniniwala. Dapat naniniwala tayo dito sa produkto natin. Di ba? Biruin mo yung produkto natin, may sarili tayong, di ba? Manufacturing facility sa New Zealand. Di ba? Hindi tayo nag-aano. Wag tayo basta-basta magduda-duda sa produkto natin. Sino hindi uminom ng barley ito? Hindi pa nakakatikim ng barley. Alas nakatikim na lahat, ha? Umaya. So, ito ba? Naniniwala dapat tayo sa produkto. And compensation plan.
Naniniwala ka dapat sa compensation plan. Hindi yung nagdududa ka sa compensation plan natin. Baka, ba't mentor yung nag-encode ako? Nag-encode ako, tapos, hindi mo pala na-activate. I-activate mo rin, di ba? Ganon. Ba't mentor yung may invite ako? Wala naman pumasok sa akin. Nag-join ba? Kailangan ba yun? Di ba? May mga ganon. Dapat alamin mo rin to, guys. Maniwala ka sa compensation plan natin. Sabi niya, compensation plan. Mentor. Dapat maniwala ka sa mentor mo. Guys, sabi ko nga, bago ka palang madapa, alam niya na. Diba? Yung mga mentor, andyan yan eh. Gagayad ka yan eh. Diba? Dapat ikaw din nangungulit sa mentor mo, hindi yung mentor mo nangungulit sa'yo. Sabi nga nila, if the student is ready, the muscle will appear. If the student is not ready, the muscle will disappear. English yun. Di ba? So maniwala po tayo sa mentor natin. Kung andyan yung mga mentor natin, pasalamatan po natin. Pasalamatan mo. Guys, kailangan pasalamatan mo mga mentors mo. Kasi alam nyo, wala ka kung wala yung mentor mo. Tama? Guys, ulitin ko. Wala ka kung wala yung mentor mo. Parang magulang natin yan, wala tayo kung wala sila. So ngayon sa Santay, ikaw sponsor niyan. Kung may downline ka na, mentor ka na eh. Wala yan kung wala. Di ba? Wala yan kung wala ka. Di ba? So kailangan guys, maniwala tayo sa mentor natin. Di ba? Okay lang ba guys? May mga cellphone tayo. Saglit lang naman to siguro. Wala pang 5. I-chat natin yung mentor natin. Magpasalamat tayo sa mentor natin. Chat nyo lang. Sige, okay lang. 5 minutes. Magpasalamat lang tayo. I-chat nyo lang na thank you mentor. Yun lang. Wala na iba. Para lang Guys, kailangan kasi natin guys, maintindihan natin yan eh. Di ba? Taas ng kamay ng tapos na. Yung walang load. Ay, may live ba? Masalamat po tayo sa mga mentors natin. 'Di ba? So talagang sila na nga lang naniniwala sa, 'di ba? Alam mo naniniwala sila sa iyo tapos hindi ka pa naniniwala sa kanya. Alam niyo po napakasarap na may mentor kasi i-guide ka nila. Kumbaga ito yung success. 'Di ba? So okay na ba? Tapos na? Taas ang kamay ng tapos na? Alright, so palakpakan niyo bawat isa. Okay? So etong mentor natin, di ba? Grabe po ito. Talagang isa to sa naniniwala sa magiging successful ka sa Santay. Huwag nating love and respect your mentor. Okay? Love and respect. Sila na una like for example, ako, sa negosyong to, napuntahan ko na yung success, travel, car, incentive, lahat, napuntahan ko na. Ngayon, pagpasok mo dito, andyan yung mga sponsor mo, mag-guide sa'yo papunta sa pupuntahan mo. So, napuntahan niya na. Siya ngayon mag-guide sa'yo. So, ngayon, dapat maniwala ka sa kanya na tama yung ganito, dito dadaan. Maniwala ka sa kanya, wag kang yung acne, wag ganun. Yung mentor, din naliligaw ka lang lalo. 'Di ba? Basta love and respect your mentor kasi sila mentor, bago ka pa lang madapa, alam niya na. 'Di ba? Sila yung mag-guide sa'yo patungo sa success. Palakpakan natin, may beautiful wife. Ano, tubig. Kinaubusan na pala ako ng hindi ko napapansin. Buti na lang, palakpan puli natin. Sabi talaga. Di ba? So, sa mentor na tayo, no? Mentor, kailangan maniwala ka sa mentor mo. Guys, ha? Pasalamatan mo yung mentor mo kasi kung wala sila, kung wala ka. Ay, wala ka kung wala sila. Okay, baligtad. Nabaligtad ko na siguro, nahirapan na ako magano kanina. Di ba? And business partners. Sabi nyo nga, business partners. Dapat naniniwala ka sa business partners mo. Porket pumunta yung business partners mo dito, walang invite. Ano ba yan? Sabi, tagtik sa'yo, mentor, may guest ako. 5. Pagpunta dito, mentor, ba't wala kang invite? Hindi mo pwedeng ganunin. Love and respect your business partner. Diba? So dumaan din tayo doon. Dumaan din ako sa walang invite, walang Ang hirap din kaya. Pero kailangan harapin mo, diba? Kaya love and respect your business partners. Okay? Okay lang, taas ating kamay, kanang kamay. Sa mentor mga tayo, tabi mo yung kanang katabi mo. Friend! Love and respect your mentor. Kaliwa naman. Friend. Love and respect your mentor. Okay? So nagkakaintindihan po tayo doon, guys. Medyo palalim na ng konti. Kasi sabi ko nga, dapat nyo marinig yung sasabihin ko, hindi yung gusto nyo. Kasi kung gusto nyo marinig yung sasabihin ko, bulahan lang po yun. Diba? Masasayang lang yung oras. Gusto ko kasi dapat maintindihan nyo yung pigdaanan ko. Kasi dito, pabilisan mag-matured. Kailan mabilis ka mag-matured? Hindi dito yung pa-baby ka pa rin.
3 years ka na, pa-baby ka pa rin. Dapat dito matured ka na, medyo ano ka na. Negosyo mo to eh. Dapat dito ano ka na, stand up. Diba? Si mentor, partner natin yan. Bonus na lang kung tulungan tayo ng mga yan. Kasi at the end of the day, ikaw nagagalaw sa sarili mo success. Diba? So kaya guys, sabi ko nga sa inyo, love and respect your mentor. Okay? So, and of course, business partners. And creator. Naniniwala ba tayo sa creator natin? Naniniwala ba tayo? Yes, palakpakan natin ang ating creator. Diba? Bago ka pala magsalita, alam niya na. Diba? Alam niya na agad. Bago ka pala magsalita, alam niya na. Kaya kailangan, I always pray kay Lord. Ako, I always pray pag bago ako magsalita dito. Nagpipray ako. Pabalik-balik ako, sir, kinakabahan. Diba? May ganun eh. Pero normal eh. Tao lang naman tayo eh. Diba sino dito nagsalita di kinabahan? Taas ang kamay. Kala ko lahat hindi kinabahan eh. Si partner Jojo, ang galing kanina. Palakpan nila si partner Jojo. Diba? Guys, always pray kay Lord. Saan man tayo pumunta, pray tayo kay Lord. Kasi siya yung guidelines natin. Okay? Kasi hindi natin alam hanggang kailan tayo eh. Hindi natin alam hawak buhay natin. Maniwala tayo sa Creator natin. And of course, maniwala ka sa sarili mo. Hindi pwede na hindi mo pinaniwala ang sarili mo. Yun na nga lang din kakampi mo eh. Pag tingin mo sa salamin, hindi mo kaya. Puro ginagawa mo, hindi mo kaya. Hindi mo pwede, kamukha mo nga yan. Di ba? Tapos, dapat i-motivate mo. Minsan, i-motivate mo, kaya mo yan. Magiging successful ka, kaya mo. Gaganin mo yung sarili mo, hindi yung, hindi mo kaya, wala. Walang kwenta daw. Di mo kailangan maniwala ka sa sarili mo. Di ba? Kaya mo yan, ganoon mo dapat. I-rise up mo yung sarili mo. Di ba? So, isa pang salita, isa pa, pakiulit, believe. Yung malakas. Alright, so proceed tayo. Commitment, ito. Commitment. Ayan. So, sabi nyo nga, commitment. Meron po 3 level of commitments. Una, I will try, I will do my best, and I will do whatever it takes. So, 3 level of commitments. Ito may kwento ako. Okay? May isang building na susunog. Building nga na susunog. And sa 8th floor, may natrap na bata. 4 years old na bata natrap sa 8th floor. Ngayon, pag may nasusunog na building, anong mangyayari? Magdadatingin yung mga ambulansya, newscaster, bumbero, marites. Yung mga marites. Siyempre, nandiyan yan, may video para mag-viral yung ano nila. So, andun lahat yan, tama? So, ngayon, yung bata na doon sa 8th floor, maya-maya yung bata tumalon sa nasusunod na building, tumalon sa 8th floor. Ngayon, may isang ali. Tumakbo, nadapa, tumakbo, nadapa, tumakbo, nadapa, nasalo niya yung bata, nagpalakpakan yung mga tao. Sabi, grabe, ang galing naman ng ali. So, may nanonood doon na coach ng runner. Napabilib sila, grabe, ang galing ng ali, ang layo niya, nasalo niya yun. So, kinabukasan sa pinangyarihan, pumunta doon yung coach ng runner. Sabi ng coach ng runner, nagpadala siya ng 3 mabibilis na runner. Ang ginawa nila, naglaglag ng manikin sa taas, tapos sasaluhin ng mga coach ng runner. Ngayon, sabi ng coach ng runner, sige, kailan masalo nyo yun? So, runner number 1, takbo. Takbo yung runner number 1, pag sa laglag ng manikin, hindi nasalo. Wala, basag yung manikin. Pangalawa, takbo na naman, muntik lang masalo. Basag na naman yung manikin. Yung pangatlong runner, yung pinakamabilis na, takbo, laglag ng manikin, muntik, nahahawakan lang pero basag pa rin. Ngayon yung coach ng runner, nakita niya yung ali, andun pala, nanonood. Sabi sa kanya, nilapitan ng coach ng runner, sabi sa kanya, ma'am, kayo yung nakita ko nakasalo sa bata. Ang galing yun naman, paano nyo nasalo yun? Ang layo-layo nyo, nadapa kayo ng 3 ulit, pero nasalo nyo pa rin. Sabi sa kanya, sir, yung mga kasama mo na yan na sumasalo, yung mga runner nyo, pauwiin nyo sa kanilang mga bahayan. Dalahin nila yung 4 na taon nilang anak, patalonin nila doon, ewan ko kung di nila masalo. Tama. So, anong commitment doon? Yung tumalo na bata, anak pala ng ali. Siyempre, I will do whatever it takes, sinalo niya. So guys, ganun dapat yung lalim mo sa commitment mo dito. Hindi pwede dito na sa Santay na umulan lang, may nakita lang na itim na pusa, hindi ka napupunta. Saan ka na? I-training nga. Ito nakita ko itim na pusa. Di ba malas daw yun? Di ba naman yung malas? Di ba? Or kumakain, nakabasag ng plato. Naku, may halas daw to. Patay tayo. Bawal umalis. Naniniwala ngayon, nawala yung commitment. Sa ibang bansa, pag nakabasag ng plato, nang mangyayari, lalabas yung bad spirit. Pero dito, pag nakabasag ng plato, nakaready na yung amalo. Magkakaiba kasi ng mindset di ba? So, kailangan dito, malalim po yung commitment mo. And palakpak natin yung bawat isa, nag-commit po kayo, Maten. Yung malakas po na palakpak.
And, okay lang pala pati si Mentor Jerry. Sa likod. Grabe. Ay, isa po sa mga idol ko yun dito, malupit po yan, si Mentor Jerry. Di ba? So guys, kailangan malalim po yung commitment nyo. Hindi po pwede dito na mababaw yung commitment mo sa Sante. Okay? Kasi pag mababaw yung commitment mo, mabilis ka lang din mawawala. Bakit? Mababaw eh. Mulan lang, ayaw na eh. Pero kung malalim yan, katulad nila malalayo dito, Cavite. Sino pa? Malalayo? Antipolo. Yun, palawang Antipolo. Di ba? Malalayo naman yan. Mas malayo pa sa Cavite eh, sa Bulacan. Pero nag-commit. Tama? Di ba? So kailangan guys, malalim talaga yung commitment nyo. Ortigas. Kay Mentor Jerry. Ortigas lang. Diyan lang sa kabila. Di ba? So, eto po, discipline. Sabihin nyo nga, discipline. Ayan po. Ito pong discipline na napaka-big impact din po itong discipline na to. Sabihin sa akin, bakit? Yung malakas. Bakit? Isa po ito sa sarili mo na magkocontrol sa sarili mo, discipline. Like for example, may meetup ka. Di ba? Kung may meetup ka, for example, may meetup ka, tapos, ang usapan nyo alas 8. Sample lang ha, na-late ka ngayon, 9 ka dumating, talo ka na ngayon sa kausap mo. Siya na may control ng crowd. Naranasan ko kasi yun eh, yung na-late ako sa ano ko, na-experience ko, na-late ako sa kausap ko, may meet up ako sa Barley. Pag na-late ako, tapos hiyang-hiya ako, sorry po, na-late po ako, ganun-ganun ako. Tapos kung ano ko po namin, wala, natalo na ako na ngayon sunod-sunuran sa kanya. Lahat ng sabihin niya, ako, oh, sige, wala, nahiya ako eh. Pero pag ikaw na una, control mo yung crowd. Ang gagawin mo ngayon, di, syempre, lamang ka kahit at least 30 minutes man lang. O ito yung lamesa. For example, fast food kayo or Jollibee, ano kayo. Ito dapat yung pader. Dito siya nakatingin. Diyan siya sa, for example, si Kuya Arthur dyan. Ito yung lamesa. Ang makikita lang ni Kuya Arthur, ni partner Arthur, ako at yung pader. Hindi katulad pag andito siya, andyan yung crowd, may nag-aaway-aaway doon, may distraction. Di ba? So, distraction. Kaya guys, kailangan maano natin itong discipline. Alright? And proceed. Ayan. And connected po yung sa goals natin. Okay, so, excitement. Sabi niyo excitement. Yung malakas. Dapat yung excitement din po natin is nakakahawa. Bukal basahin sabay-sabay. 1, 2, 3. Ayan, dapat nakakahawa. Yung talagang, yung sobrang excited yung nakakahawa ka. Hindi yung, dapat may good na nakakahawa, may bad na nakakahawa. Yung nakakahawa, iba naman yung nakakahawa na hindi maganda. Yung problema niya, papasa niya sa'yo. Di ba na, tapos, pipresenta mo ng business. Hindi yung ganun. Kailangan nakakahawa ka yung energy mo. Katulad ni Mentor Jess. Di ba? Palakpan natin. Grabe energy niya po yan. Mahawa ka sa energy niyan. Mula noon, ngayon at magpakailanman. Jess yan. Di ba? Nakakahawa yun. Pati nga yung kanta, napakanta na rin ako. Nahawa ko sa kanya eh. Di ba? Di ba? Hindi. Nangyayari. Tayo sa kanta. Maano na kasi. Kanina pa kasi wala ng tubig. Wala yung tagabigay ng tubig. Nawala eh. Si Rons. Yung aking ano. Nawala eh. So, proceed po tayo. Focus. Ito po, focus. Sabi niyo nga, focus. Focus. Guys, focus po tayo sa negosyong to. Kasi alam niyo po, importante po yung focus. Okay? Hindi pwede dito. Ano ba yung focus? Kasi ito yung, alisin mo muna yung ginagawa mong iba. Diba? Kung may ginagawa kang iba dyan, alisin mo muna. Focus ka sa sante lang. Wala nang iba. Bread and butter mo dapat sante. Kasi pag may mga ginagawa kang iba, talo ka. Focus ka lang. Avoid mo muna manood ng mga kung ano mga pelikula dyan, yung mga ginagawa mo. Avoid mo muna yan. O kakapanood sa cellphone nang hindi naman makakatulong. Avoid mo muna yan. Diba? So, kailangan focus ka. Okay, taas natin ka ng kamay. Tapi natin ka ng katabi natin. Friend! Focus! Yung kaliwa naman. Sabi mo, friend, mag-focus ka din. Mag-focus ha. Malapit. Dito, nawala dito. Sino ba yung nandito na upo pala? Ay, si partner Jen. Okay, sige, inuubo daw. Guys, focus tayo. Kailangan tayo focus. Huwag ka na tumingin sa ibang kumpanya, santay na. Diba? Hindi pwede talo ka nung kung dalawa binabangka mo sa isang ilog. Santay na kung ang hirap nung kunyari may santi ka, may ibang kumpanya ka. Ano ba talaga? Kaya nahirapan magtagumpay yung iba. Ang dami kasing binabangka. Isa lang. Focus ka lang sa isang kumpanya. Okay? And, proceed tayo. Ayan, goals. Kaya kailangan may goals ka. Diba? Hindi pwede dito wala kang goals. Ako po talaga, gumagawa po talaga ang goals. Ginagawa ko po talaga lahat yan. And dapat, kung may goals ka, dapat smart. Sabihin nyo, smart. Yung malakas. Smart. Ayan. Specific, measurable, achievable, realistic, and time-bound. Dapat specific yung, yung goals mo. Hindi pwede dito na may goals ka. Anong gusto mong sasakyan? Mentor, Ford. Anong Ford? Ford Junior. Iba yun. Ford Junior, iba yung Toyota yung isa. Dapat alam mo rin yung sasakyan na goal mo. Hindi pwede na
na ang dami mong ibang sasakyan, tama? Sabi niya tayo ate, Fortune, dapat ano lang, isang ano lang. Alam mo dapat. And dapat, measurable, achievable, realistic, and mayroong time-bound. Okay? So, importante po itong time-bound na to. Okay? Kasi hindi pwede dito. Kasi pag walang time-bound, maniwala po kayo sa magugulat kayo. Ito yung goal kong. Fortuner. Ito yung goal ko. Magugulat ka, walang time-bound. Next year na lang uli. Wala pa rin time-bound. Susunod. Magugulat ka, 30, ano ka na pala? 10 years ka na kay Santi. Hindi mo matamaan kasi walang time-bound eh. Kailangan may time-bound. And magtanong ka sa mentor mo kung paano gawin yun. Tuturuan ka naman ng mentor mo, lalo at pagbago ka lang dito. Di ba? Tuturuan ka po. Okay? And tuloy-tuloy po natin. And 7 skill you need. Ito po, kailangan din po natin ito. Ayan. So, prospecting. Ayan, dito po, tuturuan din po kayo namin dito kung paano ma-prospect. Ililista mo yung mga prospect list mo. Prospect mo na mga case system. Ano ba yung case system? Kaibigan, kamag-anak, ka-Facebook, ka-shotong, katongit, kagalit, kaaway. Lahat ba sa case system? Tama, kamarites. Ilista mo lahat, kamag-anak, sulat mo lahat yan. Kaibigan, sulat mo rin yan. Ano pa? Katongits. Katongits, sulat mo rin yan. And lalo na ngayon, di ba, isulat mo lahat yan, huwag ka mamimili. Di ba, lalo na po ngayon, paparating na salbo. Di ba, sa salbo natin, this coming February 2, I think, February 2. Huwag ka po matakot magdala ng tao doon. Prospectin mo na ngayon pa lang, i-prospect mo na yung mga dadalahin mo. Talo kapag wala kang invite sa salbo. Ano ginagawa mo dito? Ako lang mag-isa. Sayang naman yung event. Dapat may dala ka. Bago ka man or ano ka, dapat may dala kang guest mo doon or ikaw at member mo or guest mo may dala ka. Bakit? Pag may dala kang guest doon or member mo, lamang ka doon sa salbo. Bakit? Pag pumalakpak ka, nakita mo pumapalakpak din sila. Mamaya, manalo pa ng sasakyan yan. Di ibang level, di ba? Huwag ka matakot. Binigyan ka ni mentor ng ticket. Dami. Dami. Leader eh. Di ba? Dapat laban. Sige, mentor, ako bahala dyan. Matagal pa naman eh. May November, December, January. May 3 months pa. Labang ka dapat kung labang ka. Hindi yung, ito dami yun eh. Hindi pwede ganun. Dapat laban ka kung labang ka. Mamaya, yan lumabas yung mentor Jom Marie Aladano. Katas ng salbo. Asan ba si mentor Jom? Katas ng salbo po yun. Naalala ko dati sa Kia Chater. Dala namin siya. Wala nang umaalog yung sasakyan eh. Nag-arke namin sa sasakyan, umaalog eh. Jom, makapang pa eh. Parang bumili lang si Jom Marie ng kung ano-ano eh. Sakay doon. Parang lang doon. Observe. May lobo pang paganon dito. May sungay na lobo na ginaganon. Di ko alam na magiging Sante Elite pala ni Sante. Di ba? Grabe po yung si Jong talang, kaya po wag po kayo manghihinayang sa i-invest nyo sa ticket. Kasi mamaya, yun na po pala yung next na magbibigay sa inyo ng milyon. Di ba? Wag po kayo matakot sa ticket. Matakot po kayo kung hindi nyo matamaan yung mga pangarap ninyo. Kaya kailangan po talaga yung ticket, i-maximize nyo po yung ticket. Di ba? Ayan, para si Mentor Jom, katas ng salbo. Di ba? Kaya po, I suggest, prospectin nyo na yung mga kasama nyo. Sky's the limit. Sky's the limit. Basta, prospectin nyo na. Tapos ngayon, i-invite nyo na sila. May darating yung December, may posibleng wala yung mga magigest nyo, posibleng walang pera na December yan. Diba? Kung magkano yung ticket nyo, pwede nyo naman kalahati, December, sa November yung kalahati, at least nabayaran nila. Pero ilista nyo na. Diba? Kailangan nyo magdala ng tao sa salbo. Huwag kayong matatakot magdala. Talo ko doon pag wala ka talagang dala. Mamaya biglang sila lahat excited, ikaw wala kang dala ng talo. Hindi ka naman nag-guess. Tama? Guys, ang sinabi ko kanina, yung dapat marinig. Okay? So, palakpatin yun. Ba't na sinasingit ko pa pala yun? Alam pa, sa prospecting pala. Kasi nagsulat din kasi ako ng prospect ko na dadalhin ko sa Salboy. Nagsulat din kasi ako. Kaya naalala ko lang to. Di ba? So guys, sulatin nyo po yun ha. Magsulat po kayo na madadala nyo sa Salbo. Di ba? Huwag yung tignan nyo pa lang ha. Pag madala nyo yun, bakit? For example, doon ka sa 600. May event na. May event na. Napakaganda ng event. Ano bang benefits nyo? Pwede kang manalo ng sasakyan, brand new car. Pwede kang manalo ng travel, gadget, products, jowa pa daw, di ba? Products, di ba? Pwede kang manalo. And ang maganda pa dun, may libreng damit and may libreng pagkain kung ang nakuha mo is yung may pagkain. And, di ba, may inspire ka pa sa magsasalita. Di ba, malay nyo, tawagin din yung mga bagong natin. Alam nyo, i-enjoy nyo. Yung pera, kikitain mo pa yan, maniwala ka sa akin. Pero yung mga ganong opportunity, minsan lang yung once a year lang po yun. I-grab po natin. Alright? Ito, invitation. Dito maraming klase po ng invitation. So, indirect approach, direct approach. Okay? So, dito po, ituturo po ito ng mga mentors kung paano mag-invite. Yung minsan may kaibigan ka, friend,
Meron akong business. Naghahanap kami ng mga tao na gusto ng side hustle, kumita. Baka may kakilala ka. Anong side hustle? Gustong kumita ng extra income. Pwede ba ako dyan? Mamaya kasi tiyatanong mo, siya na pala. Kasi bibigyan kanya ng third approach ng kung sino yung pwede niyang i-repair sa'yo. Diba? So, guys, maraming klase po ng invitation. Ako po kasi dati katas ako ng kidnap eh. Alam yung kidnap? Talagang hindi mo alam. Diba? Pero iba po talaga to. Tuturo po ng mga mentors natin yan dito. Okay? And next is presentation. Sabihin niyo presentation. Kailangan din po, marunong po tayo mag-present. Okay? Sino po dito hindi pa marunong mag-present? Taas ang kamay. Kasi pag di pa marunong, yung kapatid ko, di pa marunong. Dito, tara dito. Dito ka lang. Kinabahan talaga. At least, honest po siya, di ba? So, palapatin. Gwapo po yan. Kamukha ni Jo Marie. Diba? Pero mas gwapo yung nasa harapan ngayon. Wala mga kapatid ko, Junjun, Jo Marie, Jerome, mas malupit yung ngayon dito. Hindi lang ako may hawak ng mic eh. Walang laban yan. Siya, mas gwapo papa ko. Papa ko. Diba? Family basis, diba? Kasi ito masaya dito, family basis eh. Diba? And seal the deal. Ayan. Sabihin nyo nga, seal the deal. Ayan. Ito yung pinaka-dapat mapag-desisyon nyo yung kausap niya. Ano ba yan? 1 account versus 7 account. Pakita nyo sa akin ano ba talaga dapat niyang piliin na package. Okay? So, napaka-importante po nito, seal the deal. Alamin mo, ano ba ang pinaka-nagusto nyo sa negosyong to? Tanungin nyo siya. Pag sinabi niyang product, dumulutuin sa product. Pag sinabi niya sa business, dumulutuin sa business. Okay? And, follow up and follow through. Sabihin nyo nga, follow up. Sabihin nyo rin, follow through. Yan. Dapat marunong din tayo mag-follow up. Kunyari, in-invite nyo sa salvo, follow up nyo rin yun. Ito na, malapit na yung events, ganito ganon. Follow up nyo, huwag nyo aawayin. Mamaya awayin nyo, di ba? Mamaya pala agilan nyo. And follow through, dapat marunong ka rin po mag-present. Hindi lang si mentor. Okay? And next is, handle rejection, objection. Yan, tuturuan din po namin kayo dito kung paano mag-handle yan. Di ba? Yung mga personal coach na po, may mentoran kayo ng kausap nyo, gagayad po kayo kung paano i-handle yan. Tuturo rin po yan. And game plan. Grabe po ito. Ito po game plan. Ayan po, kasama yung partner mo, mayroon kayong game plan kung paano tamaan yung travel, paano tamaan yung car. Yung mga ganun, may game plan po. Ito mga personal coach niyo po ito one-on-one sa mga mentors. Di ba? Kasi nga, sa labas nga guys, may game plan eh. Di ba yung mga magnanakaw nga may game plan? Kung paano pasukin yung bahay. Di ba? May ganun. Tayo pa kaya, posibleng wala tayong game plan sa buhay natin. May game plan tayo. Di ba? So, kaya ng game? Yung malakas? Game plan. Mabilis na lang po ito, patapos naman tayo. So, knowledge. Sabihin nyo, knowledge. Ayan. So, dito po kay Santay, kakaatin nyo ng training, magkakaroon po kayo ng knowledge. Of course, ito po, ano po mga knowledge na dapat yung aralin? Atin po tayo ng mga engage cycle training. Ayan po. 5 times ka umatin ng SPP, SBO, 5 times, SPT, and ito po mga special trainings natin ito. Pero I suggest po, wag lang 5 times. Kasi ako, lagpas ng 5 times, 100 times na nga eh. Kakaatin ng mga to eh. Diba? Kung ikaw gusto mo lang 5 times, wala, mababaw. 5 times ka lang atin. Hindi, tapos hindi ka pa nanonood, nagsiselfone ka lang. Di ba, hindi ka pa nakikinig? Ang hirap nun. Kailangan 5 times. 5 times, that gagawin mo talaga, focus ka. Ako, nagpo-focus talaga ako nun dati. Di ba? Kaya ninamnam ko lahat eh. Yung mga ganong words, matured na tayo, huwag na tayo masaktan sa yung mga ganong words pa. Bebe, dapat ano ka na talaga, leader ka na eh. Sabi niyo, I'm a leader. Sabi niyo nga, yung malakas. Isa patas, itaas yung kanang kamay. 1, 2, 3, go! Di ba? Leader ka, guys. Hindi tayo pa bebe. Medyo sorry sa words. Kailangan lang dapat nating marinig. Tama? Tsaka wala naman dito eh. Nasa labas. Wala dito. Ayan. And ABC rule. Ayan. So ito pong ABC rule. Ayan po. Napaka-importante po nito. ABC to success. Okay? ABC rule, advice of bridging client. Di ba? Nawala. Nawala. Ayan, tatawagin ko si Coach Alimar. Coach Alimar. Ayan, ABC rule tayo. Mabilisan lang naman na to. Saan si Mentor Jess? Mentor June Aladano, ating one of the Sante product ambassador. Sante Beauty. Sino pa? Ito, si Kuya Art. Si Kuya Art. Kuya Art. Okay, ito na lang yung ikaw na lang bro yung bridge.
Ito na lang yung advisor, ikaw yung client. Okay, bro, i-explain nyo yung good and yung mali tsaka yung tama. Ilan ang familiar sa ABC? Taas ng kamay. Ako sa marami na. So, ganito. Ang unahin ko mali. Okay, paano yung mali na pag-ABC? Okay? As a bridge, kung meron kang clients, correct, clients ko, pag gusto mo sang ipakausap sa mentor mo, di pwede yung on the spot na tatawagin mo siya na hindi siya prepare kung ano ba yung tawag dyan, anong background nito. Tapos pag dinala mo siya, for example, yan, dila ko dito, mentor, may pakilala ko sa'yo, isa to sa pinakamagaling sa field ng finance. So, meron na siyang 1 million sa bank, meron na siyang mga investment and malaki na rin yung network niya, makakilala niya, marami siyang even senador, may kakilala siya. So, pa-advise nga ako ka mentor sa kanya. Ay, grabe. Imagine, so, ang mali po nun, kasi ang tini-up ko is si client. So, dapat si advisor yung iti-up mo. And then, ang mistake pa niyan is pag ibinigay ko na yung mentor, pa-advise ako sa client. For example, nag-ano na siya, sample lang, in-advise mo siya. Tapos ikaw, as bridge, iwanan mo siya. Ayun. Isa yun sa mga mali na iniiwanan yung mismong client. Tapos sa mangyayari, kami na lang mag-uusap siya. Magkakape na siya dun sa Highlands. Oo. Tapos mag-uusap na kami, hindi niya alam kung ano kasi maaring hindi malaman nung bridge kung ano yung sasabihin ko sa kanya. Hindi ko rin naman siya kilala pa ng todo. At nabida niya sa akin yung achievements niya rather than sa achievements ni mentor or nung mismong ipapain natin. Okay? Pangalawa naman is yung paruting. Nag-advise si mentor. Alam mo, bro, dito, sobrang the best sa Sante na nakapunta. Oo, grabe. Ang galing niya, no? Oh, di ba? Oo. Yun, then, yung isa naman is yung nagsi-cellphone ka. Hindi ka connected sa nag-uusap. Dapat, in the moment, lively ka, nakikinig ka mismo, eye to eye. Pero nakikinig ka lang, observe ka lang. Hayaan mo si mentor na mag-build ng rapport para kumausap sa clients, para magkaroon silang connection. So ikaw, kaya nga tinawag ka na bridge Kasi doon ka lang sa gitna. If may something na, may tawag dyan, gusto magpa-ask ni mentor something, ay, gito. May ask question na hindi masagot, diba? So andun ka to provide the information. Okay? So yun lang. And lastly pala, matching. Alam mo yung matching? Unggoy, yung kumakain ng saging. Di joke lang. Matching is, pag may dilang clients dito, pag nakita mo sa guard siya, so pag nakita mo si Mentor Jerry, so si Mentor Jerry kung vacant naman siya. And kung call center si Mentor Charlie, kung sino yung successful na advisor, sa tingin mo naman is able siya to give advice sa clients mo, yun yung matching. Well, tawag dyan, Fred, janitor yung dala mong client. So, si Mentor Fred, kung available siya, to ask Mentor Fred kung may time siya. Ganun. So, yun lang. Mentor, okay na. Thank you. Hello. Isa pa guys, palapatin yung malakas sa palakpak. Grabe, ang gagaling. Diba? Tama po lahat ng sinabi nila. Isa po talaga yun sa napaka-importante sa ABC rule. Alright? So, proceed po tayo. Ayan. So, nadaanan natin yan. So, ito, meeting after meeting. Ayan. So, after po, di ba minsan ng big day, kung may guest ka, bilog kayo. Tanungin mo mamaya kasi may hindi pa siya naintindihan, di ba? Ayan. Ma'am, ang tawag doon, ma'am. Sabi nyo, ma'am. Yung malakas. Ma'am. Ayan po. And, minsan naman, pag may mga katanungan, bilog, mga partners, tanungan sila ng mga ganito, yung mga hindi nila alam, natatanong dito. Okay? Ayan. Ito po mga guys, important reminders po ito ito mga to. So ano ba yung mga yon? Ayan, verify. Once na member ka kay Sante, mas maganda naka-verify po yung account mo. And ano ka ng ID? Di ba alam niyo yung ID, yung parang selfie? Ayan, so ito po naka-verify. Kasi mamaya magtataka ka, bakit may member ka, pas hindi mo ako yung commission mo, hindi ka pala naka-verify. Nagduda-duda ka na agad ngayon. Inaway mo na yung mentor mo, yung upline mo. Di ba? Kaya kailangan po, naka-verify po yung accounts natin. Alright? And change and don't forget your password.
Kasi pag nakalimutan mo, gabayad ka ng 50 pesos. Tama? So yung naka-experience na gano'n, nakalimutan yung password. Ay, si Mentor Jun, palakpan si Mentor Jun. Palakpakan no? Kasi natuto kami sa'yo. Kaya palakpakan natin. Na huwag nyo kakalimutan yung password nyo. Alright? And dapat nakasubscribe and save po kayo. Kasi mamaya awahin mo na naman yung mentor mo. Mentor, bakit wala ako na-receive na travel points? Hindi ka pala nakasubscribe and save, nag-maintain ka lang. Hinawin mo yung mentor mo. Hinawin mo yung sponsor mo. Kailangan ba yun? Kailangan yun. Hindi ko kasi makaka-receive ng mga travel points kung hindi ka nakasubscribe and save. Okay? Hindi pa pwede na aawahin mo agad. Dapat, ikaw dapat nakakaalam yan. Diba? So, proceed po tayo. Ayan. And observe one price policy. Ayan. Ito po, malapit na itong mga nag-underpricing na to. Diba? Kasi talagang, siyempre, nakakainis talaga pag may mga ganyan, hindi lumalaban ng patas. And, siyempre, ina-action na ng kumpanya. Palakpatin yung Sante, ina-action na po yan. Ito po, system, Sante system. Ayan, kung bago ka dito, download ka nito, Sante Mobile Store, Sante Mobile App. Download ka po niyan para ma-monitor mo rin yung mga ano mong income mo, 'di ba? Ayan, so download ka, meron kang sariling website dito. Alright? And ito po, of course, sell. Sabihin nyo nga, sell. Yung malakas? Sell. Sponsor? Isa pa? Sponsor. And? Wala pa. Sustain. Isa pa? 1, 2, 3. Sustain. Sell is sponsor, sustain. So ito po yung role, your role as a partner. Mag-ano ka, magbenta ka, mag-sponsor ka, and sustain. Ito yung challenging sa sustain eh. Tama? Minsan kailangan tayo muna i-sustain sarili natin bago talaga sila eh. Ang hirap kaya mag-sustain pag tayo hindi rin tayo nasusustain din muna natin sarili natin. Tignan muna natin kung ano natin. Mas maganda yung pa-feedback ka sa kausap mo o sa mga mentors mo. Pa-feedback ka, mentor. Tama kaya itong ginagawa ko? Mentor, ano bang i-grow ko? Mentor, magtanong ka sa mentor mo. Kasi sabi ko nga sa'yo, hindi ka naman ipapahiya ni mentor eh. Tanong ka. Ano bang i-grow ko? Ano bang kaya ano ko? Di ba? Mas maganda open ka sa feedback. Di ba? So mas maganda yung naniwala po kayo sa akin. Parang sa restaurant yan eh. Di ba? Para ma-sustain nila yung mga customer nila. Di ba naghihingi rin sila ng feedback? Ano po, hingi po kaming feedback. Ano po bang lagyan mo ng aircon kasi mainit. Tama? Yung ganun. Lagyan mo ng dessert kasi walang dessert. Di ba hindi nagalit yung may-ari? Natuwa pa kasi nag-grow pa sila. Pero kung walang ganun, hindi mag-grow yung isang Di ba? Kahit sa Sante, hindi ka mag-grow pag hindi ka willing tumanggap ng feedback ng mga nasabi, mga yung ika-grow mo. Di ba? Para ma-sustain ka. Tapos ngayon, madali mo nang makakapag-sponsor ka na. Alam mo na kasi dinaanan mo rin eh. Hindi ka na rin mahirapan sa mga kasi dinaanan mo, nangingi ka ng mga feedback. Okay? Ayan. So, sell, sponsor, sustain. Next pa ba dito? Ayan. Of course, follow kayo sa mga connected with us. Facebook ko, YouTube ko, sabay ganito. Facebook ni Sante, ni Sante. Follow po kayo dito. 'Di ba? Para updated po tayo sa mga ni Sante. 'Di ba? Sa mga update katulad 'di ba? Si Bukas, si Sir Joey may FB Live, tama? Anong oras ba FB Live na 'yon? Basta may FB Live siya bukas. Stay tuned lang. Okay, stay tuned lang daw pala, okay? So at least ready tayo doon. Mamaya may mga updates, 'di ba? So guys, kailangan ready po tayo doon. Diba? Kailangan nakapollow tayo sa mga to. Okay? So, sino hindi pa nakapollow dito? Lahat na nakapollow na. Palakpatin yung bawat isa. Ayan. So, guys, tapos na po ako. I hope na marami po tayong natutunan sa training natin ngayon. Pasensya na kayo, medyo madiin lang talaga siya. Kasi ganun po ako na-build as mentor, as upline na natuto po ako sa mga sinasabi sa akin ng mga mentor ko. Diba? Masakit. Oo, masakit. Nasaktan ako sa sinabi niya. Na-hurt ako. Pero ikagugrow ko yun eh. Bakit ako matatakot doon? Ikauunlad ko yun. Hindi ako natakot na Kailangan tanggapin ko, namnamin ko yung mga sinasabi niya na hindi naman ako mapapahamak. Bagkos. Lalim bagkos. Mag-grow pa ako doon sa sasabihin ng mga mentor ko sa akin. Kinokorek niya ang mali ko eh. Diba? Lahat, dinaanan ko po yung mga sinabi ko sa inyo, yung mga words na yon. Dinaanan ko po lahat yun para mag-grow ako, para mag-tuloy-tuloy ako sa Sante, para maintindihan ko yung negosyo, yung lalim ng business na to. Kasi kung hindi ko dinaanan yon, maniwala po kayo sa akin, hindi po ako ganito ngayon. Hindi po ako masasama sa top Sante elite ni Sante. Diba? So I hope marami po kayo natutunan. Ibabalik ko na sa napakagwapo nating host. Diba? So my name is Francis.
Top 5 Sante Elite, live more, do more with Sante. Thank you. Back to sa ating pakalupit na host. Yes, palakpakan po natin napakagaling nating presenter. Yan, palakpakan po natin ang bawat isa. Ayan, nasa likod si Sir Aba. Yan. Palakpakan natin. Yan. And syempre, kayong lahat na nandito na nag-effort na pumunta, no? Yeah, palakpakan po natin ang bawat isa. Dahil darating ang time, lahat tayo nandoon sa travel. Yeah. Yes. Ang takeaways ko po dito yung I will do whatever it takes, no? Kasi syempre galing work, syempre isa presenter ko, no. Kahit first time, so whatever it takes, no. Tinake ko talaga yung opportunity to eh. Ito yung simula ng pagyaman ko. Yun. Pagyaman nating lahat. Yan. And that, my name is Jojo Satore and I'm proud on grass. Thank you.